Ako nagtrabaho sa Quezon City. Nakuha namin yung video doon sa upload mo ba yun? Opo. Ano ating dahilan bakit ka nag-upload ng ganon? Kaya nag-upload po ako noon kasi yung nga po mga naririnig namin, yung mga text sa social media, ano po ako, gusto ko pong ano po sa tao, mga nakakakilala po sa amin kasi nakakahiya naman po, baga po. Gusto ko po linisin naman na hindi totoo yung mga paratang sa amin. Ano yung mga paratang sa inyo? Yung gaya po nung sinabi po sa amin, na-text po sa amin na kami daw ay mga gutom na aso. Sino nagtitik sa'yo niyan? Hindi ah. Galing po yung sa mga grupo po ng e-lover. E-lover ang may sabi. Grabe ano? Ano ba yan? Mga sponsor ba yan? Tinix kayo. E-lover pero parang hindi lover eh. Parang hindi bagay yung salitang e-lover. Parang maninira. Comment ko lang yan guys ah. Ay nako. Ano pa yung mga paratang? Sabing isang pitik lang daw sa amin, kami ay tiklop na. Hindi ko alam po kung anong ibig sabihin po nun. Yabang naman ng mga impacto na gano'n. Kung totoo man yung guys napaka-impacto naman nun. Grabe, masakit sabihin mo sa isang taong mahirap na gano'n. Isang pitik lang. Ang yabang naman. Ganon. Gusto ko rin po kasi linisin din po yung ng magulang ko. Hindi naman po sa yung mga sinalabas po nila na mga text na sabi, naghahabol kami sa pera. Hindi po. Pira nino ang hinahabol nyo? Yung sinasabi po nila, yung mga paratang po nila sa amin, yung mga ganon. Kasi may mga trabaho naman po yung mga asawa po ng mga kapatid ko. Oo. Po. So ikaw po yung tita nila Erika? Opo. Oh, siya pala yung tita. Okay, siya yung yung may video recording. Yeah. Siya pala yun. Ni Sheila May. Hawig ni Eric yung mata Same sila. Ang alam ko kasi dito pumunta si Roel at nag-vlog. Di ba? Opo, dyan. Nung umpisa po, opo. Sino ang binablog ni Roel dito? Yan po, mag-asawa, sila pa. Sila ang... si Kuya, si Opo. Kakasapin naman natin sandali. Ito pala yung unang vlog ni Roel mga kalingap. Si Lolo. Tay, magandang araw po sa iyo. Hoy, shoutout sa lahat ng mga shoutout sa lahat ng mga EDSI fans, at syempre sa lahat ng mga Rochelle fans na nanonood sila sa atin ngayon, Sabi ni Ma'am Julie, lumabas na ang tunay na budhi ni Erica. Sabi ni Ate Laila Mendoza, mga anay sa lipunan. Parang ang layo sa salitang e-lovers, no? Dapat dun, ewan eh. Ewan. Sabi ni Ate Laila, mga anay daw sa lipunan. Mamimitik lang, Yabang, eh. Tuloy natin. Ang pangalan mo, Tay? Miguel Sarita. Miguel. Sarita. Lolo Surita. Sureta. Ikaw yung unang vlog ni Roel Umpo. para tulungan. Siya po. Ngayon, bakit? Oy, si Bro Bobby nandito. Bro Bobby, magandang gabi sa iyo, Bro Bobby. TB140. Salamat sa Diyos, bro, Salamat sa pag-support dito sa reaction video ko, Dito kay Kuya Bala, salamat sa Diyos, Talaga naman, Yan si Bro Bobby, nga ipin natin to. Pero grabe guys, nabibigla lang talaga ako sa mga bawat pangyayari. Kasi, lumalabas kasi merong third party. Alam niyo, minsan yung third party hindi lang pala sa hindi lang pala ang third party pala guys, hindi lang pala sa pag-ibig yan. Pagdating pa pala sa Pagdating pa pala sa sponsorship, yung agawan ng beneficiary, meron pa rin third party. Kasi lumalabas guys dito, kung ako magbe-base dito, merong third party na involved. Na lumalabas nga allegedly, siniraan nga etong si June A, si Kalinga Prab kay June A. Kaya to si June A naman, I don't know, ba't iba naman ng ihip ng hangin, yun, naniwala, at the same time, binawi yung kalahating milyon na ibinigay, di ba? Based dun sa live ni Kuya Bal Santos Matubang. So anyway, tuloy muna natin. Naawa lang ako kasi guys sa matanda, At nag-iinayang din ako na sana kung hindi sila nagpawakwak, naniwala sa mga e-lovers na mukha namang mga tanga, 'di ba? Siguro mas maganda ang nila, buhay nila ngayon. Hindi ganito nangyari. Nalulungkot lang po ako,
no? Rosana Valoroso at I Love Family. Hello po. Pwede pa jacket, Sir Merzano? Pwede naman po. Sige, bigyan kita mamaya. Diyan ka lang, ha? Bigyan kita po. Bro Bobby, shoutout po. Magandang gabi. Kita punta kay Erika yung tulong. Ay, di ko nga po alam at siyang napukusan na nila Rab. At, ang sayatan ni Ruel, nilipat kay Rab, parang hindi daw kayang Ewan ko, hindi ko alam. Yung natagpuan si Erika, parang si Erika ang parang turnover ni Ruel kay Rab. Kay Rab. Kalingap Rab. Okay. So yun, ginawa ang Kalingap Angels. Yun nga. Ayun. So maliwanag po mga kaibigan, no, na dito ba nakatira si Erika noon? Dito po yun. Okay. Dito lumaki? Ay, dito na po sa amin yun. Okay. Nung dati pa kami sa Katandungan nun ay napalipat kami dito. Dito na lumaki. Kasi kasama yung palagi si Erika. Po, maliit pa yun sa amin. Kayo na nagpalaki noon. Kami na po. Ito sabi ni Bro Bobby, sabi niya, sabi ni Bro Bobby TV 140. Bro, kalugar ko yan si Lolo. Ibig sabihin malapit ka lang dito sa lugar nila, nila Erika. Isang barangay kami ni Lolo Mix. Uy, naku po. Pwede ka pala mag-interview, Bro Bobby, dito eh. Pero not unless papayagan ka niya, no? Pero pwede mag-interview pala si Bro Bobby dito para may mabigyan tayo ng update. Rosana Baldoro, so hello po. Pa-jacket sir watching from Bahrain. Ayun, dahil nagpapa-jacket Sige po, pa-jacketan natin yan. Sige, play natin. Tuloy natin. Ngayon, nasaan sila ngayon? Ay, nasa bagong bahay na po. May bagong bahay na po sila. Bahay? Sino po ang nagpatayo ng bahay nilang bago? Ay, sila yata po. Sino pang tumulong ang nagbigay ng pangpagawa ng bahay? Ayun, ang pag-aalam ko po, yung nga pong nakausap ng sila, yun daw matanda. Kung sino matandang yung... Matanda? Ano yun? Pangalan ba ganun? John E. yata yun. John A? John E. Matanda na ba yun? Matanda na pala si June A, tama ba? Sabi po, matanda na. Ate, ano ko lang, matanda na ba si John A? Matanda na po, siguro po mga 60 or 50 yan, mga ganun. Nakita mo na, di pa? Nakita ko na po yun. Saan mo Kasi nakita? nagpasalamat po ako rin sa kanya nung yung last baga po na Tanda na? vlog ni Kalingap, ni Rab. Rab, na nagbigay kay mama ng pampaopera ng sa mata. Okay. Ay hindi po namin alam na kakontak na pala po yun ni May. Contact na nino? Si Sir Jun A. Ni Sheila May? Po. Okay. So si Sheila May ang kumakausap kay June A. Tapos lumalabas na matanda na pala at 60 years old, based dito kay tita. Si June A ay pala 60 years old. So tapos kinakausap na siya ni Sheila May. So dapat talaga ito yung magiging problema, guys no. So ako guys, baka mali naman po ako, pero yun ang problema. Dapat talaga ang kumakausap diyan si Kalingap Rab. Kaya lang meron kasi mga naninira Kaya minsan, ilibis na magtiwala kay Kalingap Rab, hindi na magtitiwala. Sasabihin, hindi, ka lang, ginagamit ka lang yan. Siyempre, madali. Kung diretso sa iyo ang tulong, mas marami makukuha mo. So, magiging ganun. Siyempre, malaking pera yon, di ba? Lalo pag sponsor ang kausap mo, di ba? So, mababago isip mo. Kaya minsan, sabi nga nila sa Biblia, di ba? No? Ang ugat ng kasamaan, ay yung pag-ibig sa salapi. Ang ugat ng kasamaan, no? Pero kaya pag sinabing hindi yung pera, hindi mo pwedeng sabihin ang pera yung root of evil, no. Yung pag-ibig sa pera. Yun yung ugat ng kasamaan dito sa mundo. No, tandaan nyo guys, yung pera po ay nagagamit natin yung pantulong. Hindi masama po ang pera. Ang masama lang pag inibig mo na at sinamba mo ang Diyos. Sinamba mo ang pera, yun. No, magiging masama ka na lang kapag minahal natin yung pera. So yung pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan, no? So yung pag-ibig, hindi yung salapi wala pong problema yung salapi. Material na bagay yun. Yung salapi kasi magamit natin sa mga bagay na ikabubuti. Pag nagugutom tayo, pwede tayo kumain. Kung sobra naman, pwede tayong tumulong sa iba. So hindi masama ang pera. Ang masama lang yung pag-ibig dun sa salapi. No? So, ito, feeling ko, natukso dahil, may mga naninira. Siyempre, baka may nagsabi, ay, wag ka na, diretso mo na lang kay dito kala Erika. Ito, guys, opinion ko lang to, Hindi ko naman sinasabi totoo. No? Speculation ko lang to, opinion ko lang. Maaring ito, sinasabi nila na,
Wag ka na dyan sa kay Kalinga Prab, sa Kalinga, pagkakakitaan ka lang niya. Mas maganda yung pera, makuha mo lahat. Siyempre, di ba? Ayun nga, no, di ba? Sabihin na natin, maabot ng kalahating milyon. For example lang, guys, talaga naman, saan mo makukuha yung kalahating milyon? Sa loob ng isang araw, di ba? Kaya yun yung mahirap, ano? Tama ba ako, guys? Diba? Oy, Cooking Lola Vlog, sila ma'am. Gis Abanya at Juliet Lentiha. At kay si Miss Arlan nandito. Hey, Miss Arlan, good evening. Tuloy natin. Okay. So, Yun lang yan po yung ano namin. nakita mo na si John A sa video. Mahaba yung buhok niya na. Mahaba ang buhok. Okay. So, may edad na. Mm-hmm. May edad? Okay. So, kasi tinatanong ko si tatay kung sino tumulong sa pabahay nila. Ano po, si Sir Jim po. Sa kanya pong pabahay yan. Itong Opo. pina-Erika. Wala po diyang sabi po ng mga lovers sa kanilang pabahay. Kay Sir Jim Okay. Solid. Yung pabahay pala ni ano ngayon is solid solid kay Jun ay galing. Hello po Ma'am Luis Biminda at Ma'am Carmen Thomas. Hello po. mga Grabe. gamit ng bahay. Okay. So, ibig sabihin ngayon, may bahay na si Erika. Sila may kumpleto ang gamit. Okay. So, ang nagpabahay niyan, si John A. Si Sir Jun Jim. Hindi A. ang i-lovers. Hindi po. Hindi ang i-lovers. Inaangkin lang po ng mga Inaangkin nila na sila Kaya nagpabahay sila niyan. nagagalit kasi ayaw nilang mailabas ang totoo. Ganun ba? So, alam mo yun yung kwento Alam ko. tungkol dyan. Kasi naririnig-rinig ko din po. Mm-mm. Kasi iisang bahay lang naman po kasi kami dito. Dito pala si Erika lumaki. Po. Nakatira kay lolo niya. Po. Ngayon, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pupunta rito si Erika? Mula po nung bagong taon po na nung last po itong Biro nyo guys naghiwalay sila, hiwalay, Sabi ni Jill, sana si Erica magbago pa kasi kasama niya ate, baka namamanipulado siya. So, di ko naman pwede sabihin oo, pero maaari, may chance, Sige, Miss Arlan, sige, laba ka lang dyan, Miss Arlan. Thank you, nung nasa ospital po kasi mama noon, pag uwi po lang dito, wala na sila, naghakot na sila ng gamit. Nung paghakot, last year pa, Opo, nung bagong taon pa po. mula noon, Taon? hanggang hindi siya pupunta rito, napunta naman. Hindi na po. Hindi na pupunta rito. Wala na Ni po dumalaw, hindi. Sabi ni Sis Johnny, kinig na ako sa kinig na ako sa maling tao, wag lang sa pera. Great evening host. Sabi nyo, makinig na ako sa maling tao, wag lang sa pera. Good evening host. Ay nako, kung ako tatanungin, mas makikinig ako sa pera kaysa sa maling tao. At tandaan nyo guys, Miss Johnny, hindi masama ang pera. Alam mo, kung ako makikinig ako sa pera. Kasi ang pera, magagamit mo sa mabuti. Huwag mo lang siyang mahalin yung pera mo, di ba? Pero yung sa maling tao, hindi ako makikinig sa maling tao. Never. Hindi ako makikinig sa maling tao. Pero, makikinig ako sa pera. Kasi yung pera, pwede mo magamit sa mabuti. Huwag mo lang mamahalin. Pag minahal mo yung pera, mapapahamak ka, anak ng patay. Di ba? Yan lang naman yun. Pero sa maling tao, huwag kayong makinig. Naku, mahirap yan. Naku, totoo lang guys, pag maling tao, mas matindi yun. Mas matindi yun. Tsaka, minsan, kailangan mo i-digest, di ba? Kailangan mo ma-digest mo na yung mga bawat nagsasabi sa gilid-gilid. Di ba? Wala na pong Erika ang pumupunta dito. Pati si Sheila May. Wala na. Yung mga palabas po ng mga e-lover na sinasabi po nila na monthly may natatanggap si mama. Sila mama, yung mga magulang ko. Meron? Kasi Wala? malingan po yan. So wala palang Wala natatanggap. po yan. Yun po yung gusto kong linisin po talaga na nalalaman po ng tao. Imposible naman siguro guys. Imposible magsinungaling tong tita, di ba? Mas paniniwalaan ko yung tita, pati yung lolo. Siguro naman, di magsisinungaling yung matanda. Di ba? Binabaliktad po nila eh. Okay. Nakakaya pa. Tay, totoo ba na may tinatanggap kayong pera mula kay John A? Wala po. Wala kayong pera natatanggap? Wala po. Wala. Saan yung balita na galing balita na yun nga, monthly meron kayong natatanggap na... Andun po sa mga Support. sa kagrupo nila. Okay. Nakakalat na Yan kumakalat na bali-balita.
Kakaya nga po at dahil nga ni si Mana, suportado daw kami. Ay buwang-buwang baya. Pero wala pala. Wala po. Ibig sabihin hindi pala totoo yun, no? Wala nakukuha ang pera si Lolo based dito, guys. Wala nakukuha monthly. Nga pa hospital nga yung asawa ko eh. Ha? Ilang beses sa hospital, ganyan. Sarili namin gastos. Talaga? Ibig sabihin, guys, kahit sinasabi ni Lolo Miguel, yung mismo yung misis niya, yung lola nila, Erica, na hospital daw, di man lang daw tinulungan. Grabe yan, no? Sabi ni Jess, supporters niya ako dati, pero nalungkot ako nung iniwan niya si Edu at ang kanyang pamilya niya, lolo't lola niya. Pinagpalit niya sana, magbago pa siya kasi kahit EDSI supporters na ako. Kita nyo, guys? Yung iba from Edrica, naging EDSI. Kaya tuloy, siguro, yung iba kasing Edrica, akala nila sinisiraan yung si Erica, no? Maraming usap-usapan nun, ay, sinisiraan nyo lang si Erica. Pero hindi nila alam na ang nagsasabi pala ng totoo, itong matanda, imposible naman to guys na magsinungaling yung lolo, di ba? Imposible naman, ang sama, ang ano pa dito, masakit dito, yung even yung lola nila, nagkasakit, hindi man lang tinulungan. So, masakit yung guys, di ba? Tama ba ako doon? Hay, nako, Rochelle Celis, shoutout Kuya Mars, grabe yung kawalang hiya. Ayan, may gagalit. Basahin natin to guys, babasahin ko lang ha. Rochelle Celis, shoutout Kuya Mars, grabe yung kawalang hiya. Ginawa nila, kawawa yung mga lolo at lola nila. Sheila May, grabe yung panunulot niya kay June. Para lang iwan si Kalinga Prab sa ere, di ba? Biriin mo wala pang konting kembot lang. Konting dada. Meron ka ng kalahating milyon. Kung totoo man, guys, ha? Totoo man yun. Miss Bagus 13, hello, shoutout Zermerzano, shoutout po, Pero to, guys, nagbe-base lang tayo dito sa video, Grabe talaga yung mga bawat pangyayari, Ay nako, medyo muna tayo, guys, medyo sa controversial muna tayo, So bakit kaya tayo si Erica di na pupunta rito? Awan ko po nun, parang ayaw na kayong makita. Baka naman, Lolo, may ginawa kayo kay Erica. Baka may naman may sinabi kayo. Pakinggan nga natin. Kasi Kuya Van, ang simula po kasi ng alitan yung maglolo na yan, yung nitong last na vlog ni Sir Rab na nagpadala po si Sir John daw po ng pampaopera ni Mama. Okay. Tapos? Yun po ang inumpisahan nila na nagtampo sila kay lolo nila. Bakit daw? Na dingig naman po nila sa sabi po ni Sir Rab na pampaopera daw po ng matanda tapos allowance ni Erica pag eskwela at may mga sinabi pa nung pag-alis po kasi nila Rab nung po magpapaopera na po si Mama at kinukuha na po ng lolo niya ayaw na po nung bigay po nung dalawa at ang sabi po kasi ni Sheila May nung time na yun kundi naman dahil sa akin kung di ko laging nakakausap si Sir John hindi naman bibigyan kayo ng perang pampaopera. Kahit na, may binigay ng pera sa May ibinigay yung pera para sa pampaopera. Dapat yun, ibinigay dun sa lolo nila. Di ba guys, hindi naman niya pera yun Ibinigay nga yung pera para sa pampaopera. Di ba Grabe naman to guys. Okay, so ibig sabihin, nagkaroon ng yun po yung contact si Sheila May kay John A. So yung lumalabas, kasi guys ito, sabi ni dito, lumalabas, nagkaroon ng contact itong Sheila May kay June A. Ibig sabihin, kung sa terminology o sa salitang kanto, parang ginapang niya itong si June A. Diba guys, lumalabas sa salitang kanto, parang ginapang niya si Erica May ang gumapang kay June A. Di ba ganun yung guys or sumulot, parang ganun. Kasi sinasabi rito guys cooking ng lola. Cooking Lola vlog yon. Sayang ang ganda pa naman ni Erica, sinayang nila yung tiwala ni Kalinga Prab sa kanila ng kapatid niya. Nagpadala sila sa tukso ng pera. Yun lang malungkot to. Yes, tukso ng pera. Di ba? Yun ang tamang word doon. Ay, naku Ma'am Teresita, grabe po pala ang pag-uugaling meron ng magkakapatid na. Magkakapatid, nang dahil sa pera, pinagpalit nila ang pera sa kanyang lolo at lola. Isa rin po akong solid Edrica po dati, pero ngayon, solid Edsy na po ako. Ayun ang shoutout sa lahat ng mga Edsy fans.
Oh. 'Di ba? Lumalabas pa sinisiraan ba ng kalingap si Erica? Hindi naman, guys. Oy, nandito si Igorot Girl, Singapore. Hello, mama. Shoutout sa iyo. Shoutout daw sa lahat ng mga EDC, Rochelle at sa lahat ng kalingap Love Team supporters. Ma'am, si Jules Abanya, new subscriber mo ako, Kuya Marzano. Sana i-vlog ni Kuya Bal at si Lolo at Lola. Sana magbago pa sila. Hindi ako nagagalit kay Erica. Kasali nga po ako sa e-lover. Kasali ka pala, hindi mo sinasabi. Kasali po ako sa e-lover, pero nakita ko siya kahit saglit lang sa vlog nila. Pero member ka pa rin ng e-lover. Ay nga pala, EDC ka na pala, no? EDC na pala si Jules. Salamat, Jules, sa ano mo, sa information mo. Hello, Igorot Girl, Singapore. Hello, mama. Thanks so much po. At Railu Bunyi. Good evening, Zermerzano. Sabi ni Rochelle Celis, nagagalit na naman. Mukhang pera po si Sheila May at siya ang talaga yung nagsulsul kay Erica. Ayan. Yeah. No, maaaring pwede. No, maaaring pwede. No, hindi natin masabi, pero lumalabas kasi siya talaga no. Lumalabas guys, based lang naman dito sa video. Kung totoo man, ano, sinasabi ng lolo at ng tita. Pero lumalabas kasi siya talaga yung nagsulsol, no, kay Erica at kay Jun. Ganun po yung lumalabas, no. Ito yung pagkakaintindi ko dito. Hindi ko naman sinasabing tama ako. Tuloy natin. Opo. Bakit niya nakilala si Jun A? Bakit niya nakilala si Jun A ni Sheila May? Oh. Meron po kasi silang mga GC. GC? May group chat. Tapos, Okay. meron tapos sila na yung dati meron po silang Kaya alam nyo guys, yung mga GC, ang daming pinahamak. Yung mga GC na yan guys, daming pinahamak. Yung last time, yung kala Daddy Donut. About din sa GC yun. Yung mga screenshot. May nagpapa-unsubscribe. Ito guys, nababanggit ko, baka sabihin nyo, binabanggit ko yung issue. Nababanggit ko lang. Sabi ko, makikita natin dito yung danger ng GC. Yung mga GC na yan, minsan, nakakatakot, no? Tignan mo ngayon, may mga GC na ganyan. Tapos, parang yung mga e-lover, kaaway ng lolo at tita ni Erica, di ba? Imbis na tulungan sila, hindi naman sila tinutulungan. Manapa, ginagawa pang kaaway, naklang patay. Ay, tingnan natin. GC, tapos meron na silang personalan na usapan na silang dalawa na lang. Ni Jun A at saka ni Sheila May. Okay. At ni Erica. Ni Erica. Yeah. So meron silang private conversation, no? Okay. Usap. Kasi, yung ano yun? Yung mga Hello, Ma'am May. Si Mami May nandito. Si Brett Buladako. Shoutout po, Ma'am Brett. ko po si Sir John kung ano po sinasabi sa kanya naman nung Sabi ni Ma'am May, true, nakakatakot, sir. Oo, mag-ingat po kayo sa lahat, especially mga sponsor. Yan, nakita nyo, sana magsilbing example to sa mga sponsor. Ngayon po, mag-iingat na po kayo. Mamaya may mga sa GCGC nyo, sinisiraan si Ruel o kaya si Rachel. Wag mo na supportahan si Rachel. Wag mo na supportahan si Ruel. Okay, wag mo supportan si Kalinga Prab. Di ba? Baka mag-ingat po kayo. Diretso mo na lang kay Ingat po kayo. Talaga naman. Ay, nandito si si Teacher May Bagain TV. True yan, Sir Marzano, di ba? Totoo, di ba? Kaya nga po, totoo lang guys, inaamin ko po. Wala na po akong mga GC na sinasalian. Wala na po. Ayoko na. Nadala na ako. No? Sabi ni Rocha, sinabi ni Kuya Bal siya na ang magpapabahay sa maglolo ni Erica, Kuya Mars. At kaya paano tutulungan ni Kuya Bal? Salamat na lang kay Kuya Bal. Ay, grabe naman yan, no? Bro, Bobby, nandiyan ka pa ba? Nakikinig ka pa rin? Pinapashoutout ka ni Ma'am Igor. Tuloy na muna natin to, guys. Grabe, no? King ko. Kasi yung about kay... Kasi ang nangyari po kasi, yung kung anong sinasabi sa lolo niya, yun din sinasabi kay Johnny. Kaya nagdesisyon siya na wag nang ibigay kay Rab yung budget ng bahay. Kasi nga, nag-iisip din siguro na kung saan mapunta. Actually guys, dati may mga usap-usapan, di totoo si Jun A. It turns out totoo pala si Jun A, Sabi ni Jill, hindi ako matapos-tapos Pero sana magkabati-bati na sila kahit e-lover ako at EDC ako, hindi ako kakampi kahit kanino. Yan ang gusto ko. Gusto ko sila magkaayos hanggang buhay tayo. Naniniwala ako sa pagbabago. Sana yung sponsor pagtulong po sana ang hari ng sponsor. Tama naman po, dapat pagtulong. Hindi pagnguso. Ibang sponsor kasi ngumunguso. Alam mo yung nguso, ganun. Ngumunguso para laging bida. Para laging ma-shoutout, laging sikat, no? Pero may mga sponsor akong kilala, napakabait, tahimik. Ay, ikaw ba yun? Di mo alam siya yung tumulong pero tahimik, hindi nagpapabida.
Kasi hindi nanunumbat. Yun ang mga ganun ang sponsor. Tama naman si ano doon. Dapat, sabi niya, tama dito, sana yung sponsor, pagtulong. Tama, dapat ang focus mo, pagtulong. Hangarin ng sponsor, yun ang tama. Tama si Jills, di ba? Agree po ako doon. May bagain, tama po yan, buti magsolo ka na lang, Sir Mars. Oo, nagsosolo na lang ako. Tsaka sa reactor kasi ayoko ma-impluwensyahan ng mga, ang dami pong pumapasok sa mga tenga ko, pero pinipili ko talaga yung nagbibigay sa akin ng information. Kasi ngayon po, hindi lahat pinagkakatiwalaan ko. Hindi na po. No, ganun lang po ako, kaya natatakot ako. Siguro pinipili ko lang yung mga talagang matitino, yung po pinapakinggan ko. Sabi ni Ma'am Teresita, Sir Merzanos, sobra po ako naawa kay Lolo at Lola. Ako rin naman po naawa po ako. Kung paano kayo naawa din po ako. Sana po ipagpatuloy ni Kuya Bal ang tumulong kay na Lolo at Lola. Siguro kung nag-promise si Kuya, ay tutuloy naman yan. No? Ma'am Maydel mo, lalo pa sir, pag may nagpasikat sa GC. O, tingnan nyo. Si Ma'am Maydel mo, alam nyo, lalo pa sir, pag may nagpasikat sa GC. O, yan. Tama yan. Totoo naman yan di ba? Real talk naman yun. Baka sabihin, hindi po nagpaparinig. Totoo naman po nangyari yan. At nakita ko naman din sa dalawang mata ko, minsan sa mga GC, pasikatan din. Di ba? RB Mangaro at si Reggie Mandasok. Hello po, Boss Reggie. Sabi ni Ma'am May Bagain, trust no one, just yourself, Sir Mars. Siyempre, higit sa lahat ng Panginoon. Salamat Teacher May Bagain. Si teacher yan. At tuloy muna natin to guys. Kaya idinirekta na lang dito kay Sheila May. Siya ang naghahawak ng pera, siya ang nagmamanage. So tayo, hindi totoo tayo na mayroon kang pera na natanggap buwan-buwan? Ay, wala po. Wala talaga? Wala po. Tingnan nyo naman guys, sabi nyo, tinanong siya, O yan, tingnan nyo, si Ma'am Mercy, di dire-diretso. Ma'am Mercy, magandang gabi po sabi ni Ate Laila Mendoza, at baka sabihin, Marzano, paparinig ka? Hindi. Binabasa ko lang to. Sabi natin Laila Mendoza, pabida-bida. Sabi ni Richard Tugna, merong mga big sponsor ayaw pa mention ng name. Iyon ang totoong sponsor. Tama doon si Richard Tugna Hindi may mga big sponsor pero hindi pinababanggit yung totoong yung pangalan. Okay yun. Pero syempre okay lang naman din sa akin kahit naman nabanggitin. Alam nyo guys, sa akin okay lang magpabanggit ka ng pangalan. Okay lang po yun hindi ako against dun Ang against lang ako dun yung magyayabang na. No? Like pabida. Iba yung ibinida ka For example, syempre, tinulungan mo si Ruel, si Rachel, ibibida ka nila. Syempre, tinulungan mo, shoutout ka nila, di ba? Ay, si ano po, binigyan po kami ng ganito. Okay lang po yun. Kasi, ibinida sila ni Ruel. Tsaka ni Rachel. Ang masama, ano ba na? Oy, binigyan kita ng baka pwede naman, ipaka-shoutout naman ako. Tapos, pakilagay yung pangalan kong malaking-malaki sa likuran mo pag nagla-live ka. Ganun ang gusto ko, ha? Gusto ko malaki yung pangalan ko, saka yung tsura ko malaking-malaki. Yun ang gusto ko. Ayun. Yung mga ganun, yun talaga pabida yun. Ito example lang yun Pero pag yung kunwari, ay sige po, sabi kunwari, for example guys, gamitin si Ruel, saka si Rachel, ay sige po, dahil tinulungan niya naman po kami, papagawa kami, lalagay po namin pangalan nyo. Yun okay lang yun kasi sila yung nag-offer. Pero pag yung sponsor ang nag-offer, nagpabida-bida, yun ang mali. Ganun po yun, di ba? So magkaiba po sana nag-gets yung point ko, Hay nako po, hindi kasi sabi ni Glo Kwento, hindi kasi advantage na nagda-direct sabi ni Fisheries. Doon talaga nakapasok ang wakwak. Exactly po, no? As much possible, wag talaga mag-direct sabi ni Fishery. No, tama 'yon, no? Agree naman ako doon. Ay nako po. Yes, Abanyan, Edwimers, bitin reaction mo sa part 22 ng Etsy. Sana ma-reaction mo ulit. Part 22? Bitin ba doon? Kasi tumalon ata ako doon, Pasensya na, Ulitin ko ba reaction video ko sa part 22? Grabe itong mga Etsy, Hay, nako po. Ay, dami na nagko-comment, Hello po, Mercy Vergara, Policia Magadiano. Watching from Victoria Tarlac. God bless. Hello. Sige po, tuloy muna natin to guys kasi meron pa akong i-react na Rochelle mamaya. So, maliwanag po mga kalingap na walang tulong si John A. mula, yung tulong Yung buwan-buwan po. buwan-buwan na sinasabing binibigyan. Wala po. Wala po. Wala po talaga mga kalingap. Kasi Kuya Bal, kung meron yan tulong buwan-buwan, tignan mo na si itsura ni tatay. Lubog yung pisngi, di ba?
Makikita mo wala siyang pera, guys. Lubog yung pisngi ng matanda eh. So dito lumalabas na ano siya, guys. Hindi talaga nakakatanggap to Ano ka lang to, guys, opinion ko lang, hindi ko sinasabing totoo. Hello, Ma'am Roslyn Bocabal. Yun, pasensya po, Ma'am Roslyn. Roslyn. Hindi ka naman si Roslyn na ano, yung pangit Ito yung Roslyn na maganda. Alam niya may kaaway ako yung Roslyn, di ba? Yung ang pangit. Pero ito si Ma'am Roslyn. Ito talagang Roslyn, ang totoong Roslyn. Roslyn Bocabal. Hello po, Ma'am. Shout out watching from Riyadh. Hello po, Ma'am. At Ma'am Beng de la Cruz. Hello, Ma'am Beng. Shoutout po Abangan niyo yung upload ko sa sa jump car, Grabe yung jump car. Grabe yung ribbon cutting, kala mo kasal. Social lang lola mo, Social si Kalinga Prab. Grabe. Oy, Ma'am Bing. Namiss kita, Ma'am Bing. Magandang gabi, Kalingap. Alam naman mo sinungaling si Tatang. Oo naman. Wala po talaga mga kalingap na tinatanggap si Tatang. Sa itsura niyang Kuya Bal, mukhang kulang, tingnan niyo naman, walang vitamin si tatay. Kung may vitamin siya, tsaka yung damit maayos, di ba? Masasabi mo may pera, di ba? Pero wala, guys, nakakaawa, Okay. So, ate, ano Ma'am Bing, magandang gabi din po, Ma'am Bing. Good evening po. ang gusto mong mangyari dahil may mga naninira sa'yo na ano yung mga paninira sa'yo iba? Kagaya po nung pag-aangkin nila na para, ang gusto po kasi nila ng mga ilaber ni Sheila may ilabas pa si Erica wala naman na sa Kalingap. Paano Yung ilabas? mga paninirang halimbawa na parang kami ay walang-wala nang nabili dito sa na ito. Halimbawa yung tagay po ng tindahan. Ito daw po. Yung ganyan. Kaya madami pong masasakit. Ay, yung tindahan mo dyan? Hindi yan kay Erica sa'yo yan? Hindi po. Yung bahay na yan po, pera pa po yan nung tinulog ni Rowel. Yung tindahan mo dyan? Yung tindahan na yan po, yung sahod na po ng asawa ko. Wala naman po dyan si Eric ang wala. hindi naman po yung nagbibigay. Una pala, tumulong si Rowel sa'yo. Tumulong si Rowel? Nung tinutulungan po si Mama, nabibigyan po ako ni si Rowel. Kasi yung anak ko po galing po sa accident. Ano binibigay sa'yo ni Rowel? Pera po. Pera? O, kita naman po sa vlog. Pag binigyan po yan sila Mama, binibigyan po ako. Okay. Kapanggatas daw po kasi nung anak ko yung sakay. Kita nyo, guys, O kaya mga kay Ruel of Malalagyan. Di ba? Mahiya kayo. Kita nyo? Nakakatulong si Ruel. Nagkaroon ng tindahan si ate, si tita. Di ba? Kaya yung mga tukmol dyan. Embot sa inyo, inaaway yung si Ruel of Malalag. Wala naman kayo ambag. Buti nga si Ruel nakakatulong Kayo wala Ma'am Roslyn Bocabal. Alam mo sa Merzano, ano po yung ma'am? Napakabait ni Kuya Bal. Oo, totoo yan. Gusto pa niya maayos ang samahan ng maglolo. Kahit naman po ako, yun din yung hangarin ko. Sabi ni Ma'am Mercy, wawa naman si tatay, ginamit lang ni Erica. Kung hindi dahil kay Ruel, hindi siya nakilala. Diba? Kita nyo guys. Ito guys, di naman sa paghahambog yun. Tawag doon real talk. Totoo naman yun Sabi ni Ma'am Igorot Girl, napakabait talaga ni Sir Val kasi tutulungan niya si Lolo Miguel na ipagawa yung bahay nila. Naawa sa mga matatanda. Si Kuya Bal po, kung ano niyo matatandaan nyo guys, si Kuya Bal malapit niya sa matatanda. Pag may matandang nangangailangan talagang tinutulungan niya. At least nabahayan na sila Erica. Meron na po. Bahay sila doon. Pero hindi po pupunta rito? Hindi dumadalaw dito, no? Hindi na po. Mula po nung bagong taon. Hindi na po yun dito nagpunta. Nung kasagsagan pong nasa ospital yan si Mama. Baka may sama ng loob sa inyo. May nagawa kayo hindi maganda kay Erica. Para po sa amin, tiyahin. Ngayon na lang naman po ako Siguro may sama ng loob sa akin kasi ako nag-video po. Ngayon. Oo, normal naman. Siyempre, kumbaga masyadong personal. Tapos inilabas sa public, sasama loob din. Kaya lang, siyempre, hindi mo rin masisisi. Kung may naririnig yung tita sa talikuran, di ba? Siyempre, mapupuno din yan, guys. Ang tawag namin doon, pag pumutok ang fuse, di ba? Pero guys, ito payong kaibigan lang Pag kayo galit kayo sa kamag-anak nyo, sa kapatid nyo, sa nanay nyo, huwag nyo po ipopost sa Facebook. Kahit anong galit nyo po, kahit anong sama nang ginawa sa atin, huwag kayo magpo-post, lalo kamag-anak natin. Kahit anong masama ang ginawa, huwag po kayo magpo-post sa Facebook.
No? Hindi po matatawaran. Alam nyo guys, kahit tignan na lang natin yung ginawang mabuti ng ating magulang, ng ating lolo't lola, ng ating mga tita. Siyempre, sa buong buhay naman natin, imposible naman din nila tayo nagawa ng mabuti. No? Kung yung mga ganong bagay, minsan isipin mo na lang, mabait naman tong tita ko kahit papaano, nung bata kami, tinulungan kami. Di ba? Ba't ngayon, aawayin mo? Bakit hindi bagkus ikaw na lang magpakumbaba, ikaw na lang humingi na sorry? Yun nga lang, yung may mga tao, tulad nung last time, meron ako hininga ng sorry. Ang dating, parang inaamin ko daw na ako daw yung mali. Kaya sabi ko, mahirap pala mag-sorry sa mga bobo tsaka tanga, no? Palalabasin ikaw yung may kasalanan. Minsan ako, guys, umingi ako ng sorry, hindi dahil inaamin ko mali ako. Umingi ako ng sorry kasi ayoko na nakakasakit ako ng damdamin ng kapwa. Kasi minsan talagang, pag ako nag-comment, guys, masakit din naman eh. Totoo naman yun, kailang, pagmamahal ko. Pero kung sa tingin mo, nasaktan kita, hingi ako ng sorry sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na humingi ako ng sorry, inaamin ko yung kasalanan ko, tanga. Minsan, ang hirap pa, no? Oy, Jews, ano yun? Sana sa mga kapwa ko, i-lover, wag nyo po silang imensahe ng, masakit. Kasi kung wala si Lolo't Lola, walang tayong Erica at walang sila May na inangaan ngayon. Sana puntahan rin ni Kalinga Prab. Tama naman yun Igorot, girl, tama Sir Marzano, mahal ni Sir Val ang mga senior citizen. Ay, Sir Marzano, walang kaluluwa ang magkapatid at hinayaan din po sila ng kanilang magulang sa ginawa nila sa lolo at lola nila, mga walang awa sa matanda. Grabe na po talaga. Naman, totoo yun. Kaya lang, sa akin na kasi, medyo, pwede pa ito magpatawaran. Kasi alam nyo naman, parang pera lang naman ang issue, guys Hindi pa yung matinding kasalanan. Hindi pa yung matinding kasalanan. Siguro sa, masakit talaga yan, pero hindi pa yan ang matinding kasalanan para hindi sila magpatawaran. Kasi pera lang yan, guys Aani mo yung pera mo. Naku, kahit hindi mo madadala sa yan, hukay. Tsaka hindi po totoo, pag marami kang pera, masaya ang buhay mo. Hindi po totoo yun. Maraming mayaman, maraming pera sa bangko. Pero malungkot. Bakit? Meron dyan mayaman, hindi makakain ng ice cream. Sir Marzano, bakit? Mayaman yun. Dapat makakain ng ice cream yun. Hindi siya makakain ng ice cream kasi meron siyang diabetes. Kasi nga, may sakit siya. So, hindi niya ma-enjoy yung kahit bumili siya ng mamahaling ice cream, hindi niya makain kasi may diabetes siya. Ikaw, mahirap ka lang. No? Isang kahit tuka, isang kahit at isang tuka. O kahit maraming, kahit maraming ice cream, pwede mong kainin, hindi ka nagkaka-diabetes. Kasi sa nagtatrabaho ka Di ba? Pinagpapawisan ka. Mayaman, nakaupo lang minsan yan. Nambabash pa. Pero hindi ko nilalahat Hindi ko nilalahat. Pero ganun po, no? Hindi sukatan ng pera sa buhay. Pero kailangan natin ng pera. At hindi naman masama maging mayaman. Di ba? Hindi po masama yun. Hay, nako po. Tama si Ma'am Tet Cordero. May pera ka nga, hindi ka naman masaya. May pera ka nga, hindi ka naman maganda. Di ba? Tama yun May pera ka nga, hindi ka naman masaya. Hindi ba, di ba? At the same time, para sa akin, both side, magpakumbaba na lang. Kasi pera lang naman yan, maaayos yan. Kaysa magbangayan sila, magtaponan sila ng tae sa muka. Hindi po to literal, excuse me po Hindi po literal yung sinasabi ko, nagtatapon ng dumi sa muka. Ibig sabihin, parang lahat ng baho, lahat ng mga dapat kayo lang nakakaalam, sinasabi nyo sa madlang people. Wala na yan. Pagdating ng panahon, hindi na kayo magbabati. Wala na Binanggit mo na yung pinagkatago-tago niya sekreto. Diba? Binanggit mo na sa madlang people, hindi na kayo magkakaayos. Kaya nga minsan sa tulpo, diba? Alam mo sa tulpo? Sa tulpo, biriin mo, nagsumbong kay tulpo, mag-asawa, tapos nag-away, nagsumbatan, sasabihin, ikaw nga malit yung tutot mo diba? Yung tutot mo nga maliit mag-asawa yon. Dapat yun, hindi pinapayagan ni tulpo yun, nabanggitin sa media. Kaso minsan, nagugulat ako, ba't nila inaiyaan? Dapat ini-edit nila yun Kasi, pag yung mag-asawa na yun, hindi na magbabati yung guys. Siniraan mo na siya Siniraan mo na yung asawa mo sa ibang tao. Biri mo, sabi mo, malit yung tutot niya. Di napahiya na yun. Taragis ka, ibig na magbabati tayo, ayoko na. Sinabi mo, malit yung tutot ko pero sarap na sarap ka naman nung tayo. Reklamo, malit daw yung tutot ng asawa niya. Pero nag-enjoy naman. Diba? Nung ginagawa nila, pumipikit-pikit pa. Diba? Kaya minsan, hindi maganda nagpe-personalan sa social media.
Hindi talaga maganda po yan. Kahit niya nagpo-post. Wala, utang sa'yo, 500 lang. Kaya sabi mo 10,000, ba't mo ipopost? Pangit yun. Diba? Tama. Ay, Zo Atos, hello ha. At si Mary Hope ha. Ay, nako po. Mali-mali may nagbabasa mo kasi may limit po kasi. Ay, ganun ba yun? Igorot Girl Singapore. Pumipikit na mata ko, Sir Merzano. Hayaan ko lang po kumano sa live mo. I-dip ko na. Sige na, pahinga na kayo. Yung mga matutulog. May trabaho pa, okay lang yan. Hay, nako po. Pasensya na, Kuya Merza. Mali-mali nagbabasa mo kasi may limit po. Ganun ba? Mali-mali ba yung binabasa ka? Ay, may grab shout out to Sir Merzano. Iris na in relationship nila sa FB kay Lord Silwell at Rachel. Ha? Totoo ba yan, Boss Mega, ano to? Boss Mega Official. Mega love shout to Sir Merzano. Iris na in relationship nila sa FB kay Lods Ruel at kay Rachel. Bakit nila inalis? Bakit inalis ba? Totoo ba yan? Guys, sa lahat ng mga Rochelle fans, confirm nyo nga. Baka may reason lang sila, baka pinaribate, gano'n. Kasi minsan, baka pinaribate. Confirm nyo po, mamaya sagutin natin yan. Sige, Ma'am Jills. Sana matulungan ng mag-ama. Sige po, Ma'am Bercy, hindi ko muna comment. Tuloy ko muna to guys kasi mag-react pa ako ng Rochelle. Medyo mahaba yun. Po. Pero kung kami po, wala naman po. Nadamay lang po kami dito kay Papa. Kasi yun po yung naging alitan. Kasi sabi, nung po kasing nag-ano po doon sila sa pera na ayaw nilang ibigay. At sabi naman kasi ni... Ay, lalaki pala. Boss, pasensya na. Boss, pasensya na, Jill, sa Boss Jills. Lalaki ka pala. Sorry talaga. Boss Vega, in relationship pa din since March 12. Ang nakalagay, inalis lang ang name. Pero same pa rin. Yun naman pala. Yan natin yan. Baka mapagkamalian. Salamat, Ma'am Bing, kasi baka ma-fake news eh. So, hindi naman po inalis pala. Ayan, In relationship pa rin pala yung status ng maglangga. March 12 daw. Tapos nakalagay, inalis lang ang name. Pero same pa rin. Ayun naman pala. Tuloy muna natin. ni Erica, kung di naman sa kanya, hindi siya binablog, walang pera. Sa kanya ibinigay ni Rab yun. Sabi naman po kasi ni Papa, kung ganyan din naman ang ugali ninyo, kung gustong-gusto ng lula ninyo makakita, ayaw naman ninyong pagbigyan, ay magsarili na kayo. Yun po yung pinag-umpisahan po ng... Kumbaga, nasaktan sila dun sa sinabi ng lolo. Tama naman yun, di ba? Kailangan ng pera ng lola nyo di ba? Tama naman yun. Siyempre, mahal niyo yung asawa niya Siyempre, gusto niya gumaling yung lola, di ba? Alitan po nilang mag-apo. So, nung malabas na ang nakialam, si Sheila may Silang may po. Dahil may kontak kay Jun A. Opo. Nandun na rin siguro po yung... Dapat si Jun A kinausap yung lolo, tsaka yung lole. Kasi dapat makita nila dito, mas importante yun guys kaysa sa bahay Totoo lang guys hindi sa mas importante yun yung panggagamot, yung gamot ng lola. Hindi naman na importante bahay guys. Aanin mo yung bahay mo kung hindi naman kayo kompleto. Di ba? May sakit yung lola mo. Biri mo araw-araw nahihirapan. Tapos ikaw, ang ganda-ganda ng bahay mo, maganda higaan mo. Tapos, di ba? Tapos yung lola mo, hirap sa buhay, si lolo mo. Di ba? Parang nakakakonsensya guys. Matitiis mo ba yung guys? Di ba? May pera ka nga, pero yung mahal mo sa buhay, nahihirapan. Useless. Hay, nako po. Ma'am Teresita, Sir Merzano, sabihin na po natin may galit po sila sa kanilang lolo at lola, pero sa panahon na may sakit ang kanilang lola, dapat sa oras na ngayon, ay pagkakataon po nilang ipakita ang pagiging isang apo. Exactly po. Exactly po. Ba't ganito? Nalilito ko sa mga pangalan. Si Reggie kasi mayroon ako classmate, lalaki. Sinasabi niya, babae pala siya. Pasensya na, Ma'am Reggie, Tapos si Jills na makakala ko babae, lalaki pala siya. Nahihirapan ako sa inyo. Pero tama si Ma'am Teresita sa sinabi niya. Yung pagiging apo na lang. Tsaka ani mo na may bahay ka. Kung yung lola mo nahihirapan, bawat gabi hindi makatulog dahil sa sakit. Di ba matitiis mo ba yun? Di ba ang taong talaga mapagmahal? Di baling wala kang bahay, ang mahalaga, ginampanan mo yung tungkulin mo bilang apo. Di ba? Tama ba yun? Blessed Beating, shoutout sa Merzano, sa lahat nandito, sa live, Solid Rochelle watching from Baratak, Nuevo Iloilo. Uy, taga Iloilo, kababayan ng nanay ko to. Laki rin siguro pang gusto Ilonggo. ni Sir John A. kay Erica, nandun na rin yata yung, May crush si Jun A kay Erika? Napansin mo? Totoo pala, totoo ba to? Alam nyo guys,
Nung una, hindi ako naniniwala dito kasi nag-react ako sa Edrica noon. May mga nagko-comment. Sabi, minsan akala ko, sabi niya, nako si Jun A, may crush lang kay Erica yan. No, type daw ni Jun A si Erica. Nung una, hindi ako naniniwala eh. Nung una guys, hindi ako naniniwala eh. Pero ito, nagulat ako ngayon. Gusto ko marinig to. Kung totoo bang type ni Jun A si Erica. No? Sabi ni Ma'am Mary Hope, iba talaga nagagawa ng pera sa Merzano, umiba ang tao pagdating sa pera. Hindi po yung pera walang kinalaman. Tandaan, inuulit ko po, yung pag-ibig. Yung pag-ibig sa salapi kung bakit napapahamak ang tao. Yung pera, mabuti po ang pera, pwede natin gamitin sa mabuti at sa masama. Pero pag minahal mo yan, yun, dun tayo mamamali. Mambinga, naniniwala po ako na kapag wala kang respeto sa magulang at elders, you will never succeed in life. Ayon sa pangako ni God. Totoo naman po yan. Yan din po yung ano ko, lagong tinatandaan. Di ba? Ay, nako po. May gusto po si Sir John kay Erica, pero si Erica po wala namang gusto. So si June A may gusto kay Erica. Pero si June A may gusto kay Erica na 60 years old. Tapos si Erica walang gusto kay June A. Tama, di ba? Si June A may gusto kay Erica. Si Erica walang gusto kay June A. Okay, pero bakit nagbigay pa rin ng pera itong si June A? Paano nangyari, di ba? Biro mo, di ka type. Oh. Hindi mo pala ako type. Ba't kita bibigyan ng pera? Wala akong makukuha sa'yo. Diba guys, opinion ko lang to. Tuloy natin. Yun lang. Paano mo nalaman Sila may lang talaga po yung parang inaano po yung kapatid. sinusulot-sulot? Opo. Ayun. Parang ginagamit si Erica. Yan. Ibig sabihin, may gusto si John A kay Erica. Paano mo nalaman may gusto si John A? Nakikita ko. Binata ba yun? Ang alam ko po may asawa yun eh. Ikaw John A ka ha? Salbahay ka ha? May asawa ka pala tapos may gusto kay Erica. Ganun talaga. Kung totoo man guys ha. Alam mo naman kuya, kahit 60 years old na. Di ba? Medyo may asim pa. Pero ganun edad, 60 years old ka na. Dapat, alam mo, pag 60 years old ka na, dapat pag na puro babae iniisip mo eh. Ang iniisip mo na lang, makatulong ka sa kapwa mo. Kasi, di mo masabi ang buhay ng tao. Gumawa ka na ng gumawa ng mabuti, mas maganda. Kaysa, if totoo to guys ha, kaysa babae yung atupagi mo, wala kang magpapala sa babae. Wala kang mapapala sa sa babae guys. Grabe yan. Ngayon, ayun Erica. Ayaw naman po ni Erica, parang nadala lang po dito sa kapatid. Kay Sheila May. Opo. May pagkatusos si Sheila May, no? May pagkaano rin. Kaya nga po yun yung inaano ko talaga, inilalabas ko. Wala sa aming pamilya. So, lumalabas guys, parang ito guys baka mali po, opinion ko lang Parang si Erica yung biktima. Parang siya lang yung ginamit. Siguro parang lumalabas, parang sinusulsulan, parang ganon. Sinususulan lang si Erica para syempre si June A, dahil type nga naman niya si Erica, magbigay ng magbigay doon, no? Ito guys, opinion ko lang, hindi ko naman sinasabing totoo to. Nagbe-base lang ako dito. Nag-ano lang ako. So maaaring yung ate talaga ang nagsusulsol. So dito kay Erica. 'Di ba? So ganun lumalabas based dito sa kwento ng tita, ano? Sa kanya, siya ang promotor ng lahat. Kung bakit Sa lahat ng nangyari problema, si Sheila May ang may problema. Ang may gumawa ng Opo. ipagbawi ng pera, mula kay Kalinga Prab, siya ang nagkontak. Opo. Sila po ang magkakausap. Hanggang doon kay lolo mo. Sila din po. Ka-problema dahil kay Sheila May. Kay Sheila May po. Yung Sheila May talaga ang dito. Kasi ako guys, bila ko na kasi lang ko si Erica mabait to guys In fairness naman kay Erica guys, mabait si Erica. Yun nga lang, di natin masabi ang panahon, ang tao, minsan nagbabago, minsan nai-impluwensyahan. Kaya may salitang nai-impluwensyahan Di ba? Minsan di mo naman sinasadya, ayaw mo naman gawin, pero natukso ka lang, or dahil ka lang, hinikayat ka, kaya nagawa mo yung bagay na yun. Maraming ganun, guys, Intindi, Alam niyo, guys, ang sabi ni Ma'am Teresita, sa Merzano noon, sobra ko hinangaan si Erica dahil sa katangian na sa tingin ko ay siyang mabait na po. Alam mo, ako, Ma'am Teresita, paniwala ko lang to. Mabait si Erica. Naniniwala po ako mabait si Erica. Ako, noon, kahit nung nirira ako siya, naniniwala ko mabait siya.
Yun nga lang, nakikita ko rito, maaari siya ay isa ding biktima. Liza Marzano. Kasi, based dito sa kwento, hindi naman niya, ang ginigiit talaga dito yung ate, yung Sheila May. Kasi parang nasulsulan talaga si Eric eh. Parang ang dating sa akin ganun guys eh. Kasi mabait si Eric eh, nung nakikita ko, okay siya guys eh. No? Pero lang nangyari, dahil nasulsulan, yan. Nasulsulan, di ba? Tapos nakuha pa yung sponsor. Eh yun, pati sa lolo niya nagalit din. So maraming guys, ayoko naman humusga na si Erica hindi mabait. Mahirap po kasi ako iniisip ko din minsan may mga tao natutukso na tawag dito guys na iimpluwensyahan. So maaaring ganon, no? Pero syempre, hindi naman pwedeng excuse kasi po na-impluwensyahan ako. Syempre mali pa rin na iwanan mo yung lolo mo, di ba? Konsensya na lang. 'Di ba? Konsensya na lang. So ayoko lang humusga, guys. Totoo lang, ayoko humusga. Kung sino ba yung may mali dito. Pero ang nakikita ko dito, ang ugat talaga, yung pinaka-ugat. Ito yung Sheila May, no? Siya talaga yung parang nag-orchestrate ng mga bagay-bagay dito. From June A, from Erica, 'di ba? So ito yung nakikita ko. Ay, Mama Cooking Lola Vlog. Sir Marzal, may kasabihan, okay lang na pangit, busilak naman ang puso, at mabait kaysa sa maganda, pangit naman ugali, diba? Tama naman po. Pero syempre ako, mas gusto ko pa rin maging pogi ako. No? Pogi ka na, mabait pa yung busilak ng puso mo. Diba? Okay naman po yun, no? Pero alam nyo guys, no, pinaka-importante, hindi naman ang Diyos kasi hindi naman tumitingin yung pogi ka o pangit ka. Ang pinaka-ano niyan guys is yung busilak yung loob mo. No? Pangit naman yung pangit ka na, hindi ka pa magtututbrush. No, pangit ka na, hindi ka pa mag-aayos. So kailangan maging maganda pa rin tayo, no? Pero syempre, pinaka dapat nating ayusin sa higit sa lahat, yung ating mga puso, yung ating mga pag-iisip. Yun ang dapat nating ayusin higit sa lahat. Mercy Vergara, hindi pa uli ang lahat, sana magpatawanan na lang kasi dating ang araw walang ibang matutulungan kundi magkadugo, masaya pag magkasundo ang pamilya. Totoo naman po yun. Mas maganda magpatawaran na lang, di ba? Yang si ate nakita ko po sa birthday ni Eric, sana magkaayos si Reta family, kaya nga sana ma-adapt pa nila ang isang One Kalingap One family. Sana magkita ulit sila sa vlog, sila Eds, Erica at Rob. Actually maganda po yan. Sana po. Ako nakikita ko naman mabait naman si Erica. Maaaring na na impluwensyahan lang. Sana magbago. Maghingi na sila ng tawad. Opo, napakadali lang naman guys humingi ng tawad. Kaya lang pride na lang ng iba. Mambing actually kay Ruel pa lang wala nang pinakita o sinasabing pasalamat si Erica. Samantalang si Ruel ang naka-scout sa lolo at lola at napasama lang siya. Urig na scout ang maglola o napasama lang si Erica. Pero kasi Mambing, unfair naman kay Erica yon kasi one time napanood ko nire-react ko yung video ni Erica. Nagpasalamat siya kay Ruel. Nagpasalamat po siya. No, pero kasi hindi ko naman pwedeng sabihin mabait talaga siya, no. Kasi syempre kung mabait ka, kahit na ma-impluwensyahan ka, ba't mo gagawin, di ba? So hindi siya excuse. Pero marami akong kino-consider na case, no. Pero for me, siguro talagang na impluwensyahan, no. Sana guys mag-gets niyo ako. Ay nako po. Ay, sabi ni Jules, yang si ate, ni Gilbert Rekla. Dito makikita na walang pagmamahal ang lolo sa apo niya. Bakit po? Hindi niya inaalintana, Dito makikita na walang pagmamahal ang lolo sa apo niya. Hindi niya inaalintana na nagdadanas ng matinding depression at anxiety si Erica dahil sa mga pangbabalura at pagyurak sa kanyang pagkatao. Actually, Boss Gilbert, ako hindi ko rin masisisi yung matanda. No, kasi, ang nangyari kasi dito, parang, it's a personal thing. Kasi alam nyo guys, yung lolo, ganito lang po yun. Ako kasi, bilang bata, yung lolo kasi talaga minsan magano ng lolo mga lola. Magano sila guys. Masakit sila magsalita. Totoo yan. Pero in the end, lolo mo pa rin yun. Hindi ka dapat sumama loob mo. Actually, yung anxiety, depression, kung ikaw ay marunong magpasalamat sa Panginoon, marunong ka magpatawad, marunong kang magpakumbaba, hindi mo mararanasan yan. Naniniwala po ako dyan. No? Although, hindi ko naman sinasabing ang tao pare-parehas. No? Kasi, yung pangbabalahura, sila rin naman ang may gawa, guys. Boss Gilbert, huwag mapagkamali, sana naiintindihan mo ako. Pero kasi, in the end, matanda yan
ang matanda, they commit mistakes. Basta matanda guys, sometimes they commit mistake. Napaka-natural nila magsalita ng masasakit na salita. Minsan, hindi nila iniisip yung sinasabi. Kasi matanda na eh. Medyo may kakapusan na sa pag-iisip minsan ng matanda. Kasi matanda na sila, hindi tulad ng kabataan eh. 'Di ba? Pero yung sa point na yon guys, still dapat bilang ikaw ang apo, ikaw pa rin ang magpakumbaba. Ang di lang maganda rito is inagbibitawan sila ng hindi maganda dito sa social media. Pero so far so good naman. Hindi naman niya inaano si Erica eh. Kumbaga, hindi naman niya minura. Hindi naman niya nilait. Wala namang personal. Sinasabi lang naman niya kung ano yung nangyari, di ba? Mary Hope, tama ka, Zor Merzano. Mabait si Erica. Kita naman sa vlog ni Ruel at Rab, nadala lang sa atin niya. Siguro yun. So, maaari yung gano'n, di ba? So, hindi ko sinasabing gano'n nga, ano? Kung sino-sino ang nag-interview sa lolo at tiyahin, sa halip na protektahan ng apo at pamangkin, nalubog ang pagkatao sa pambabalaw sa kanya, pero sila pa ang lumulunod sa magkaanong dahilan. Alam nyo, Boss Gilbert, actually, ang may problema dito, yung nag-i-interview. Bakit ka mo? Alam nyo, this is a personal, and ito guys yung mga nag-i-interview na yan minsan, yun yung problema. Kumbaga, lalong lumala, kasi kaka-interview nila. Pero sila, kung ginawa nila dyan, they make it private, tapos inutusan nila si Erica, saka si Lolo Miguel mag-usap. Diba? Kaya lang naman may nag-i-interview dyan kasi for the content. Yun po ang totoo nun. Biktima lang din sila Lolo at sila Erica. No? Sila Lolo at sila Erica, biktima sila ng mga content creator na pinagpapesta na sila ngayon. Not knowing, sila, sa tingin, akala nila tama yung ginawa nila, hindi nila alam yung mga nag-i-interview minsan. Nako-content sila. Ang masakit, pati mga baho, sinasabi. So, yun yung problema. Dito naman kasi, kay Kuya Bal, no? Kailan lang naman niya in-interview dahil malala na yung sitwasyon. Malala na, kailangan niya ng to the rescue. So, eto nga, at the same time, tutulungan niya. Iba naman dyan, i-interviewin, pero hindi naman tutulungan. Tutulungan ba na ipag-ayusin yung maglolo? 'Di ba? Hindi naman. So ganun po. So ayoko manisi sa isang party. Both side may problema. Both side may pagkukulang at may pagkakamali. Hindi ako pwedeng si Erica lang may kasalanan dito. Sabihin ko na naman walang kasalanan yung matanda. May pagkukulang. Pero ang sinasabi ko lang dito, dahil matanda na si Lolo, maaari magkamali din 'yan. Mabigla sa sinasabi niya. Pero kung ikaw, bata ka nga, apo ka, dapat ikaw ang umunawa. Matanda na yan eh. Diba? Matanda na yan guys. Ganun no. Kaya, alam mo yung depression sa anxiety, mawawala yan. Ako tatay ko nga, pinapalo pa kami. No? Pinapalo kami nun, pero never ako nagtanim ng sama ng loob. Misa, minumura pa ako ng tatay ko. Namura ako, no? Na pinagsalitaan niyo na ako masakit. Pero, I love my tatay, yung tatay ko. Kasi hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob. Kahit na nagalit siya ang tatay ko. Kasi may mali naman din ako. Hindi ko sasabihin, ba't niyo ako minura? Ba't grabe naman kayo sa akin? Hindi niyo na ako tinuring na anak. No, pero hindi ko po ginawa yun. Manapa, lalo ko minahal ang tatay ko. Dahil mahal niya lang ako. Dahil siguro nabigla lang yung tatay ko. Di ba? Ganun naman po. May problema ang tatay mo sa trabaho. Wala na kayong makain. Siyempre na problema ang tatay mo, minsan maitang ulo, mapagsasabihan ka ng tatay mo. Ganun din yung ilolot lola ni Erica. May sakit na kayong lola nila. Tapos wala silang pera. Siyempre minsan, yung mga ganun, mabibigla yan, makakapagsalita ng masakit yan. Lalo nararamdaman niya na, ba't di nyo naman tinutulungan yung lola nyo, may sakit eh. Siyempre kung ganun, minsan makakapagsalita ng masakit yun. Yung ba, masisisi mo ba yung matanda? Yung ba, dapat mo bang i-blame yung matanda? Yes, maaari na mali si lolo doon. Pero wag nating idiin na mali talaga yung matanda. Yung matanda lang ang mali. Si Erica hindi. O itong Sheila May. Both side may pagkakamali. Pero sana, kung sino yung mas bata, sila yung umunawa. Ganun. Yun lang naman yung guys. Tuloy natin. Anong mensahe mo kay Sheila May? Anong mensahe mo dyan kung sakali nakinig sa atin? Sheila May, kung pasensya ka na kung nagawa ko ito, siyempre. Yan, tama. Siyempre, bilang tita mo, siyempre kahihiyan nyo, kahihiyan din namin. Pero hindi ko na kaya yung mga ginagawa ninyo.
Tapos na, napabahayan na kayo, meron na kayong pera. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin ninyo yung lolo at lolo nyo. So paano parang ginagamit? Yung mga e-lover po kasi, parang gusto pa po nilang palakasin si Erica. Gusto pa nilang kuhain si Papa gawing patangina na magsan-ayon na lang kayo sa ganito, ang gagawain namin. Yung papayag si Papa na gaya po niyan, na araw yung daw monthly, meron daw po sila Papa matatanggap. Ibig po sabihin nila, umuo na lang si Papa kahit hindi. Sino po nakakahiya? Anong gagawin nila? Lulukuhin si John A? Parang lalabas po na sila yung magaling. Sila po yung tama. Pero wala mong binibigay kay Papa mo na pera? Iyon na nga po, yung kinakasama po namin ng loob. Wala namang binibigay na pera. Kasi parang dating, itong e-lover, guys, kung totoo man to, hindi ko sinasabing kung totoo man to, parang e-lover, parang parang nagagamit, lumalabas, gano'n So, kasi may nakikita ko, nagugulat ako, nako-content pa rin si Eric I don't know kung sino yung mga yun, nako-content pa rin nila, guys. So, mahirap guys talaga pag sa YouTube. Tapos po kung ano-ano po yung mga sinasabi ninyo na kami ay mga gutom na aso. Sila may mag-isip ka saan ang galing yung ina mo. Di ba sa gutom na aso? Yung nagpalamon sa inyo. Masakit nga naman yung guys. Sakit naman talaga yun. Sakit yun. Kaya nga Biri mo, tao ka, i-compare ka sa aso. Siyempre, kahit naman sino, guys, kahit sino siguro naman, kahit sabihin ng santo ka, di ba? Kung santong-santo ka talaga. Ikaw na pinakamabait. Tapos i-compare ka sa aso, baka magmura ka. Di ba, guys? Wala naman taong perfecto pag siyempre, sinabihan mo, ikaw para kang aso. Natural magagalit ka. No? Kaya lang ang problema lang, yung ibang content creator, kino-content. Sana hindi na lang kinontent. No, totoo guys, ako tingnan nyo guys, kinontent ko siya para maging aware ako at gusto kong i-educate yung viewers ko. Sana hindi nila kinontent, lalo yung mga ganito, no? Dapat, kunwari, nireact mo siya. Sana i-push mo na, sana magkasundo na lang po kayo. Hindi yun, oo, tama. Mali yung lolo. Hindi, mali yung si Erica. Dapat siya mag-away-away. Para marami kami content. Hindi dapat ganun guys Hindi dapat ganun, dapat pinagbabati Lalo yung mga content creator. Dapat, sige po, ganito na lang. Sana magbati po kayo. Diba? Dapat ganun. Tulungan na lang po namin kayo. Huwag na po kayo mag-away. Dapat ganun Diba? Ay talaga. Saka yung pananakot nila na isang pitik lang nila sa amin, tiklop na kami. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin po nun. Pero masakit po, di ba po? Babanta yun. Opo. Na isang pitik lang, tiklop na tayo. Ano yun? Kayabangan yun. Tsaka yun, pananakot yun. Isang pitik lang. Ibig sabihin mayabang ka. Siyempre, kung totoo man to guys kung totoo man yung sinasabi niya na isang pitik daw. Baka mamaya, binibiro lang si tita. Pero siyempre guys, masakit yun sa isang taong mahirap. Pag mahirap guys, masakit yun. Gaganunin mo, isang pitik. Kayabangan. Bubanta yan. Hindi pwede yan sa atin sa Kalinga. Kaya po ako naglakas ng loob mag-video nung kasi gusto ko pong malinawan ng mga taong naniniwala na si Papa po ang masama nung time na nag-ayaw sa Erica. Hindi po. Si Erica po ang may gustong umayaw. Hindi si Papa mo, si lolo niya. Hindi po. Si Erica po ang may gustong umayaw kasi hindi po namin alam ang dahilan. Hindi po alam nila lolo niya ang dahilan kung anong punot dulo na meron na pala silang kausap na tao. Ang sabi nila, mag-i-eskwela daw. Po. Si Papa po ang tatay ko nga, nagagalit sa amin. Pag gano'n, di nyo kami matias. Kung ayaw nyo na usaw gali namin, magsilayas kayo dito. Pinapalayas kami ng tatay ko. Pero hindi ako lumayas. Kasi mahal ko tatay ko Sabi ko, hindi, natural na magkait ng tatay ko kasi minsan may ginagawa din naman ako mali. May mali akong sinabi. Natural na magagait tatay ko. Biro mo kahit pinapalayas kami ng tatay ko, hindi ako lumalayas. Kasi mahal ko ang tatay ko, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Ganun. Teresita, Soberano. Sir Marzano, ang nakikita ko dito ay napakaganda ng paikutungo ng Team Kalingap sa kanilang magkapatid. Pero, nagawa pa rin nilang gawan ng kwento. Napakasakit ang ginawa ni Erica kay Kalingap Rob. Actually, sa side ni Erica, yes, nagkulang siya doon. Yun nga lang, meron kasi siyang, kung totoo man, lumalabas nga na influensya din si Erica.
Sabi noon, Gawa na lang po ng dahilan na maganda kasi wala rin naman po siyang maisabi kay Rab na bakit ayaw naman? kung bakit ayaw na pong mag-vlog. Pala, Ang totoo po, si Sheila, Erika po at si Sheila May po ay magkausap na. Hanggang po nagdadating po yung panahon na si Erika pumapasok ng maaga kasi alam naman niya na darating si Rab. oo. Si Erika nagpapanggap na may sakit-sakitan. Grabe Ganun. talaga. So medyo talaga matitindi guys. Actually, ang hirap mag-comment na. Kasi mamaya hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Totoo guys, napakahirap. Baka mamaya, kaya sinasabi kong totoo man. Kasi napakahirap guys eh. Hindi natin alam yung buong kwento eh. Tandaan nyo guys no, hindi natin alam yung buong kwento. Kaya minsan sinasabi ko, ay hirap din humusga. No, maganda dito sana lumabas si Erika sa si Sheila. Malay mo, meron silang kwento sa side nila. Kaya ako guys, ayoko humusga sa both side. Pero kung naniniwala ako, both side may pagkukulang at pagkakamali. Ayoko humusga talaga. Hindi natin alam yung pinakabuong kwento. Bakit ba nangyari? Bakit naging ganun si Erika? No? Kasi isang side lang naririnig natin eh. Siyempre, sasabihin sa atin, bias tayo. So sa akin, kung tatanungin, mas maganda nga, both side, mapapakinggan natin. No? Pero so far, so good. Sana ako hiling ko lang magkasundo sila. Sabi ni Boss Gilbert, nung binablog sila, sina Erika, natulungan naman yung lolo niya magpagamot at nabigyan pa ng bangka ng sponsor. Totoo po yun. At may dahilan si Erika na ayaw magpa-vlog. So, maaari po, ano? May dahilan, no? Boss Gilbert, no? At yun ang gusto ko marinig, no? Kaya medyo kailangan natin bumalansi muna. Si Boss Gilles, gusto ko talaga magkaayos ang Zureta family. Kahit ako nasasaktan ng papa ko at tito ko, pinapagalitan ako, pero hindi ako nagrebelde at ako nagmantay sa papa ko nung nagkasakit siya. Opo, ganun din po ako. Tama yun. Mary Hope, ganyan talaga mga matanda. Pag nagsasalita, masakit. Ako, makalola. Ganyan talaga irespeto lang. Totoo naman, di ba? Choco Lapitan. Baka naman may gusto si Sir Jun. Baka balang araw uuwi si Jun. Baka. Baka lang. Pero lumalabas meron daw gusto si Sir Jun kay Erika. Based dito sa tita. So I don't know kung totoo yun. Mama Maribel Rivera, taga Hong Kong. Shoutout po ah. Wala po silang wala po silang Yun pala, haharap kay Rab. Yun pala, si John A. ginapang na nila. Siniraan pa si Kalinga Prab. Opo. Ganun. Ito guys, kung totoo man yun kung totoo man ginapang, masakit talaga yun. Mali talaga. Ako, disagree ako dun. Dun mali talaga yun. Sa point na yun. Po yung nangyari po doon sa tatlo kay Papa po. So, ito mga kalingap, no, maliwanag po sa atin, hindi sila may problema dito, kundi yung magkapatid, yung team na para po madiriktang siniraan nga po no, si Kalinga Prab, madiriktang maano yung pera. Kasi guys, yung kay Kalinga Prab, hindi yun justice kasi wala namang ginawa si Kalinga Prab na na mali sa kanya di ba? Kasi tinulungan nga sila Pero yun nga lang, kung totoo man na siniraan si Kalinga Prab dun sa kay Jun A, mali talaga yun guys. Injustice yun, no? Winidor ni John A yung pera from Kalinga Prab, yung kalahating milyon. Ngayon, doon na po pinasa sa kanila. Ibinalik, kita nyo guys, maayos ang dun. Ano yun guys, goodwill ni Kalinga Prab yun. Sa iba, hindi na ibabalik yun. Pero si Kalinga Prab, ibinalik niya para walang away. Ang alam ko nga po, si Sheila may hawak Opo. Ano? Si Sheila May po. Hanggang ngayon, si Sheila May. So, Sheila may yung may hawak. So, medyo nakakaduda na yun. Siya po ang nagbabudget ng gastusin sa bahay. Kasi po yung nanay naman po niya, talo-talon po niyan. Okay. Parang nagbaliktad po ang mundo. Yung nanay naging anak, yung anak ang naging ina. Yes. Pero laos Hindi naman baga po sa... Hindi na iba-vlog ng Kalingap yan. Wala na. Oo, wala na. Siniraan si Kalinga Prab. Iba-vlog mo ba? Siniraan ka na? Mary Hope, Zamerzano, galing mo talaga, saludo ako sa mga reaction. Grabe. Huwag kayo magpasalamat. Salamat po sa Diyos Ma'am Mary Hope. Grabe ka. MC official, hello po. Nagkaroon sila Pyraline Habsa, Sinsuat, hello po. kumbaga sa yung nagdirekta sa sponsor. Bawal sa Kalingap yun. Bawal na yun magdirect sa sponsor. Yung didirekta sa sponsor, bypass. Paano kung ayawan siya ni John A? Paano na? Kung halimbawa ay ayawan na siya.
Yun po ang di ko alam Nagalit po. na. Kasi nito nga pong naglipat si po sila, wala na po kaming balita. Kasi wala na dito ang Erica nga po. Wala na po kami pakialam sa kanila. Ayaw na din po ni Papa. Hindi na pa si Erika dito? Sila May? O, di na po. Ilang buwan na? Matagal Tagal na po, mag-ano na. Ang December pa, ilang buwan na? Kasi nagtampo rin naman po kami kaunti sa kanila kasi po nung time po na 50-50 na rin po yan si Mama eh. Swerte na lang po at nabuhay pa nung bagong taon na Kita nyo guys, yung tsura ng lola, di ba? Nag 50-50. Sakit nun. na agaw-agaw na rin po yan. Eh, nagtampo rin po ako sa kanila kasi nakuha pa po nila kasing maghanda nung bagong taon, magpakasaya. Sa halip na kami nasa ospital nung time na yun. Talagang Hindi naman baga po sa Kuya Val, grabe, nasabon mo ako doon na nai-edit. Nag-comment, Kuya Bal, nasabon nyo ako doon Ay, lako, tama si Ma'am Mercy Vergara. Ipagdasal na lang natin, magkasundo na sila kasi matatanda na sila. Dapat sa edad nila, hindi na nag-iisip kung ano-ano makakasama sa mga matatanda. Tama naman yun. Ma'am Mary Hope, gusto nga ni Kuya Bal pagbatiin sila, Eric at lolo niya, pero ang lolo ayaw. Ayaw ba? Auntie G, hello po. Naiingit ka pero. malay ko. Hindi po kuya, di ako Ay, hindi naiingit. ka Ang ano ko naiinggit. lang po talaga yung kagaya po nung dati nung wala pa silang mga pera, yung damay-damay kami, yung tulong-tulong kami pag ang Dati okay sila, no? Na maganda yung relasyon nyo. Eh ngayon po kasi Nung parang nagkapera, iba na. opo, yun po yung isinasama ko lang din po ng loob sa kanila. Dapat di sila nagbago. Kung sakali mang iniwan ang kalingap, sana hindi ka iniwan. Iniwan kayo ay. Hindi naman po kami kayo nag-aano sa iniwang kami. Yun na nga po kuya, yung pinapalabas ng mga ilaber na kami daw po ay natatakot na iniwan kami nila Erika dahil nawalan daw po kami ng sustento. Pinapaliwanag ko po sa inyo ilaber, hindi singkunduling, hindi yan si Erika sa aming nagpalamon. Wala kaming natatanggap yan na sustento, sinasabi ninyo. Sa akin lang, halimbawa talagang desididong umalis sa kalingap, sana isinama kayo sa pag-alis Tama. para matulungan kayo. Hindi ko na Sabi rin nga po daw, masyado. bon-bon binibigyan. Yan nga po yung masakit. Pula pala. Yan po yung gusto nilang palabasin na umano po yung lolo na naman nila. Gagawin na naman po nilang patanginan yung lolo nila para sumikat na naman sila. Para maniwala na naman po ang tao. Nung umpisa po, nagamit yung lolo. Kaya sabi, Ay, grabe, ano? Uy, may one survivor. Boss, one survivor. Na-brainwash silang dalawa. Nasilaw sa mga offer kung sino man ang tao may control. At pinakamasakit, pinagkanulo na pati sariling pamilya. Ang sakit lang. Di ba? Comment niya, no? Hay, nako po. Medyo hindi ko na babasahin si Gilbert. Sabi, basahin natin. Nagtataka lang ako sa iba kung humatol. Bakit ano bang masamang ginawa ni Erika kay Rob? Wala naman po. Wala namang ginawang masama si Erika. Pero kung totoo yung kwento, eto nagbe-base lang tayo sa video dito sa sinasabi ng tita niya na siniraan daw, no? Pero hindi naman lumalabas kasi hindi naman si Erika ang sumira kay Rob, no? Lumalabas yung May, no? Tsaka tong E-Lover na based sa video, guys, yun ang sumira kay June A, no? Ito based dito sa video, guys. Yun ang di ba? Pero syempre, we don't know the behind the stories, no? We cannot blame, pero syempre, meron pa rin pagkukulang kasi syempre, guys, marami tayong dapat i-consider, no? Hindi tayo pwede mag-conclude, di ba? May iniwan bang utang million views ang iniwan ni Erika kay Rob dahil sa love team dahil di naman itinuloy pa? But still, guys, no, actually, sabi na natin, no, million views ang, tama naman yun. Million views ang iniwan ni Erika kay Rob. Tama naman yun dahil sa love team. Pero yung views na yun, guys, no, naka-benefit pa rin si Erika doon, no? Kumbaga, give and take yun. Natulungan ni Kalinga Prab si Erika. Si Erika, natulungan din si Kalinga Prab. Ang masakit lang, nasira yung serye. So, doon pa lang, para sa akin, may pagkukulang si Erika doon. Dahil nga sa nangyari, di ba? Pero I don't blame Erika. I don't blame her. Nakaka-disappoint.
Zali Karaig, first time nakaabot sa live mo, Team Edsy here. Uy, salamat sa mga Edsy grabe to mga Edsy, nandito. At kay Magdalena Corpus Kunat Bilat, shoutout po, at kay Mami Baydel mo. Sabi po namin, tama na papa, hayaan na natin sila. Manluloko pala yon yung ginawa Ang nila. gusto ko po talaga, siyempre po nakakahiya lalabas ka ng bahay, parang hindi ka na proud sa sarili mo, iisip mo na po doon sa mga tao nakakakita sa iyo, gayang ka. Ano mensahe mo kay Erika? Ayan, naka-vlog tayo. Ano mensahe mo kay Erika? Kay Erika naman po, wala naman po akong sama ng loob dyan sa bata na yun. Kasi kung sa mabait naman po, mabait yung bata. Kita nyo guys, mismo yung tita nagsabi, kung sa mabait Sabi ko na Nasabi niya, mabait, kung sa mabait si Erika. Wala siyang sama ng loob, sabi niya Feeling ko talaga na na-impluwensyahan si Erika. Tingnan natin kung ano sasabihin niya kay Sheila May. Pero kay Erika, positive tuloy natin. Ano yan, matulungin din naman po yan. Kaso lang, nadala lang po nito ni ate niya. So lumalabas nga, si Sheila May ang may problema. Si Erika, masasabi nating mabait Tama nga yung hinala ko. Talagang si Sheila May yung may problema. Ito tinuturo ng tita niya. Bis tayo sa video. Masikaling magkasunduin ko kayo. Ayag ka na magkasundo kayo doon sa kabila. Hindi na muna po, sir. Hindi muna? Hindi na muna, sir. Kasi ang gagawin ko, puntahan ko si Erika sa kasi Sheila May, papuntahin ko dito. Para magkasundo Ayaw kayo. na rin po nung apo. Ay! Alam niyo guys, ito yung dapat ginawa ng ibang content creator, yung mga nag-i-interview kay Erika. Dapat ganito ginawa ni Kuya Bal, na parang gusto niya magkita si Erika, si Sheila May, yung lolo tsaka yung tita at magbate. Ito yung tama, di ba? Ito yung tama guys, na pinag-aayos yung pamilya, hindi yung parang ang dating, iko-content si Erika, iko-content si lolo, pero pinag-aaway. Yung mga ganong content creator, yung pulpul. Yun ang for the views. Yun ang for the views. Imbis na pagbatiin, pinag-aaway pa. Kung nagalit. Tay! Kung sakali tayo na puntahan ko sila Erika, Sheila May, para magkasundo kayo, payag ka? Ay, hindi na po. Ayaw na. Umitawan ko na po sila. Yung ginawa sa akin ng ganyan ay parang Malo. nilapastangan nila ko ay. Ganun ba? Ang ginamit niyang word, nilapastangan. Ginamit niyang word guys, nilapastangan. Di ba? Yung lolo nagsabi guys still kayo pa rin ang mag-decide. Jen, kasalanan na magkapatid sila nagsira ng sarili nilang dignidad. Hindi naman sila bata. Tama naman. May point naman siya tumalon may point naman, legal age na. Hindi naman sila bata, may edad na rin ang magkapatid. Alam nila ang tama at mali, di ba? So tama naman din. Real talk lang. Hindi ba pwedeng sabihin na hindi na nila naiintindihan yung ginagawa nila. So hindi natin pwedeng sabihin si Erika walang mali. Pero syempre, babalik tayo sa point na maaaring na na impluwensyahan. May ganon. Sean Gonzalez, shout hello Sir Marzal, shout sa lahat sa lahat. From Edsy supporters, grabe mga Edsy, lupit Nandito At si Ma'am Laila nandito rin. At si Marjun Zairus, hello. At si Boss Alex Camila 25, hello po. Mahali masugat mo tayo Hintay lang ang panahon. Pag nagbago sila, pero wala na sa akin. Bakit parang masamang loob sa papo mo? Ikaw nang magsabihan ng mukhang kwarta, ganyan. Lo, alam mo Lo, matanda na tayo Lo. Alam mo, sana mapakinggan din ni Lolo. Lo Miguel, matanda na tayo. Alam ko naiintindihan ko kayo na tapakan yung inyong dignidad Pero iba pa rin tayo na kahit sabihin na natin na tayo malapit na, may edad na tayo lolo, dapat tayo yung magpatawad sa kaano natin apo. Kahit anong sama ng sinabi ng apo natin, kung about lang sa pera yan, i-give up nyo po, magpatawad na lang kayo lo. Kasi ako naawa po ako sa inyo lolo, Miguel, hindi po disagree ako sa inyo na hindi kayo magpatawaran. Patawarin nyo po, tapos wag na lang kayo ulit magtiwala, pero for the sake of kapayapaan at syempre peace of mind, dapat si lolo pumayag na magpatawaran. Nag-usap sila. Kaya lang masama loob ni lolo, pero siguro ngayon hindi siya papayag, ayaw niya maipagbate. Siguro ngayon mait ang ulo niya. Pero sana dumating ang point na magkabati sila. Ang buhay guys napakasaglit lang.
Malakas ka mamaya ngayon, pero hindi mo alam paglabas mo, buhay ka pa. Kaya sana, nagpapatawaran na lang sila. Naawa lang ako guys. Talagang antindi ng ginawa ng demonyo dito sa pamilya na to. Naawa lang ako. Kasi ang demonyo kaaway natin guys eh. Ang kaaway natin hindi tao guys, ang demonyo. Ang demonyo ang nag-iimpluwensya sa tao para gumawa ng masama. Para umibig sa salapi. Umibig sa kapangyarihan. Umibig sa kasikatan. No? Kaya may mga tao, basta sila sikat sila, no? Pero nakakatapak sila ng kapwa. Iba naman, gusto nila mayaman lang sila, magkapera sila, kahit umaabuso sila ng kapwa nila. Maraming ganun. So sana si Lolo magpatawad. Kasi matanda na siya eh. Naawa ko guys. Naawa ko. Aba, nung kwarta mo bigyan sa akin, at sabihin nila, Siya may sabi mukhang kwarta ka. si Silam eh. Okay lang yun, Lo. Patawarin mo na. Wala yun. Mukhang kwarta ka daw. Pero alam nyo guys, madali sabihin ano? Pero mahirap gawin yun. Lalo, hindi ko masisisi Lolo. Pero kung ako tatanungin guys, kahit mahirap, gagawin ko yun. Kasi apo ko pa rin naman yun. Diba? Itong tanda kong ito, sabihin ako lang ganyan. Walang kaugali. Grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, wag magsalita ng ganon. No. Sa lolo na sabihang mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin. Nagpalaki. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Wala silang utang na loob. Ate Laila, balik ka Ate Laila. Bakit tay, sobrang mo sa kanila, hinanakit? Dahil dyan? Yung sa mga winiwikan na sa amin na lapastangan yung mga apo nila. Hindi ano. Basta, Lapastangan nila kami. Mm. Kaya ayaw ko na. Mas hindi kayo magkasurundo. Hindi ko hinagad na magkaalis pa kami. Maski yung ina niya. Yung ina wala din namang kwansan. Anak mo yung ina. Po. Pero bakit ayaw mong anak mo? Ay, hindi bakit yung ina kasama din pala, yung dama, yung nanay nila? Ano to eh? Di ba tatay nila to? Sana kahit tatay mo to, dapat patawarin mo. Hindi tayo, alam nyo guys, kahit ano sama ng magulang, dapat tanawin pa rin natin yung utang na loob sa magulang at binuhay tayo dito. Di ba? Eh grabe. Hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang, pangaralan yung anak niya para matuwid. Matuwid yung mga anak nila. Eh wala. Kampi pa. Kampi pa. Kampi pa dun sa anak. Pinagsisiraan pa nga yung nanay niya. Yan daw ay talagang naghahambog lang. Magasakit. Bakit ganun sila? Ay, awan ko dun. Hindi ko alam. Ha? Hoy, e-lovers. Ayun, teka lang guys. Sabi ni Sally Karaig, nasaktan si Lolo ng sobra. Hindi nga sila dinadalo na magkapitbahay lang sila. Okay, tama? Masakit nga naman. Kaya lang, syempre. Hay nako, hirap ano? Hirap eh. Morias, e-lovers basher ng Edsy at Rina at Rochelle. Oy, totoo ba yan, Morias? Basher ba yan ng Edsy tsaka Rina at Rochelle? Ay nako, nanggigigil pa naman ako sa mga basher ng Rochelle tsaka ng Edsy. Ngayon, ano na ako sa Edsy tsaka sa Rina. Ang Rina hindi ko naabutan eh. No? Pero kapag nalaman ko, basher yan ng Edsy tsaka ng Rochelle, gagalit ako dyan. Pero mababait naman siguro yung iba dyan. No? Hindi naman lahat siguro. Diba? Ma'am Teresita, shout out po mga ka-Edsy, Nilda Venus. Kung hindi sa lolo niya, hindi siya ma-discover at maging kalingap angel. May point naman si Ma'am Nilda. Mori, tingin ko sila ang basher noon pa man, tapos sinisisi sa Rochelle community. So meron naman ako, hindi ko masabi, pero kung totoo man, mali yun. Hay, Roger TV Vlog, nagpadala yung magkapatid sa wakwak kaya nasira ang buhay nila Lolo. Hindi tinulungan nung magkapatid sila Lolo at Lola. Matanda na sila. Di ba? Ilabe. Ay, lovers, gumagawa ng kasinungalingan yung iba. Opo, yung Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ima Ima Torres. Torres. Ima Torres po yun. Lagi yung kausap nila. Yung namumuno po sa Ilabe. So lumalabas dito, may binabanggit siya isang tao lang. Hindi naman daw lahat. Pero may binanggit siya isang tao, okay? Parehas po sila ng Sheila. Tamang panggawa ng kwento. Puro paninira. Pangkalkal ng buhay. Yun lang. Wala bang mga trabaho yung mga yan? Wala ba yung mga trabaho yung mga yan? Paninira? Grabe naman. Wala na po kwebal na kanya na desisyon na magkasurundo pa kami.
Wala ka nang paano magkasundo kayo. Sure ka, tatay? Nako po, tatay, sana magkasundo kayo. Nako po, tatay, ako sabi sa inyo. Hindi po maganda yan. Alam ko, nasaktan kayo, pero sana magkasundo sila. Panalangin ko, magkasundo sila. Ha, hirap, no? Ano kung tirahin ka sa bahay nilang bago? Ay, dito lang ako sa Bitukan. Sabi ni Morias, aabangan ko ang parto ni Kuya Bal bukas about dyan sa Torres, nagbabanta daw kay Lolo. Kung totoo yan, paano niya sa NBI or kung meron siyang screenshot at nagbabanta, pwede po yan ipapapulis. Pwede pong kasuhan yan. Lalo death threat. No? Sinabi, death threat. Kunwari, may banta sa buhay. Nako po, laking ebidensya nun. Screenshot. Pwede po yun. Hindi na magkita sa gayong mga klaseng tao. Sino yung iba pangalan binanggit mo? Yung nga pala po yung suicide mo. Sino? Si tita, buntis pa naman. No? Si tita, buntis, oh. Malaki ang bibig. At pangalan baka nagkamali ka ng ano. Ano muna kung sino yan? Para matiyak natin. Oo, delikado kasi nagbanggit siya ng pangalan eh. Delikado 'yon. Sabi ni Jen, imagine pang-opera ng mata ni Lola hindi na nila binigay na magkapatid. Para naman sana 'yun sa Lola na bigay ng sponsor. 'Yun ang masakit. Ma'am Mercy Vergara. Sana magpatawaran kasi mahirap pag may sama ng loob sa pamilya, matanda na sila, wawa naman ang mag-asawa sa edad nila, dapat nagsasaya sila kasi hindi na sila tatagal sa mundo, wawa naman may sama ng loob. Moray, sabi niya, Morias. Ang evidence ni Kuya Bal, Sir Mars, pinakita niya kanina sa live niya, hindi ako updated, pasensya na po, may ebidensya si Kuya Bal, patay to. Kung totoo yan guys, yung pinakita ni Kuya Bal, ebidensya, pwede po yan, pasok sa NBA, pwedeng kasuhan po yun. Ano yun? Uurong nun? Kung babae yun, maiihi yun. Kung lalaki yun, uurong itlog nun. Feeling ko guys may mga taong involved nasira talaga sila. Daming ganun, no? Chuchuchu. Maraming ganun guys na impluwensyahan lang sila. Mga grupo. So tay, anong mensahe mo kay sila kung sakaling nakikinig sa atin? Ay, kung nakikinig ka naman, sila yung mga asal mong ginagawang ganyan, hindi pwede sa akin. Ayaw ko nung lalapastangan ninyo, nagpalaki sa inyo. Totoo naman. Ilang taong kayo napa sa amin. Pinaaral kayo, hatid sundo ng motor, kahit maulan. Pero nagawa ninyo sa amin, lula mong ganito. Kita mo guys, sabi ni lolo niya, si hatid sundo kayo sa eskwelahan. Dapat naisip nila yung guys. Di ba? Yung ganun yung point na nung bata kayo, hatid sundo kayo ng lolo nyo because of money, material things, mga bagay na sanlibutan, mga bagay na nakamunduan. Kasi sabi natin bahay, di ba? Pagpapalit mo ba yun yung pagmamahal mo sa lolo mo? Di ba? Sabi na natin, may ginawang mali si lolo, may sinabing masakit sa'yo. Pero naisip mo ba, sa kabilang banda, tinulungan ka ng lolo mo nung bata ka. Iningatan ka niyan sa mga loko-loko. Hatid sundo sa eskwela kahit umuulan. 'Di ba? Yun ba hindi mo magawang patawarin ng lolo mo? Yun ba isa-sacrifice mo ba yung kaginawaan na meron ka ngayon? Para lang para lang hindi kayo magkasundo lolo mo. Nakakalungkot lang guys. Sana wag po tayong ganito. Hindi po maganda yung guys. Ako sabi sa inyo. Sana magkasundo sila. Tsaka naawa po ako sa matanda. Matanda na, stress pa. Sana, kumbaga parang nung kabataan nila, nag-alaga ng mga apo, Ilbis na nag-i-enjoy sila, inalaga na lang sa apo, pero yung apo, ganito pa yung mangyayari. So, masakit lang. Yun ang masasabi ko sa iyo. Kay Erika. Siya rin po yung parehas yung dalawang. Parehas silang ugali? Parehas lang. Bakit nagbago sila ng ugali? Bakit nagkapira Pagkapira nila, wala na. Nagkapira? Hindi ko ma-interest yung pira nila. Yung sa akin ay yung ugali nilang ayusin nila. Ayaw ko nung gayang mga klaseng mga bata. Mahirap. Walang mga ugali? Walang ugali. Lapastangan masyado. Alam nyo guys, gamitan ka ng salitang lapastangan.
Ako guys, totoo lang, never kong minura ang tatay ko. Never kong sinumbatan. Never. Kaya sabihin natin mahirap lang kami, hindi ko pa nagawa sa tatay ko yun. Na mumurahin ko tatay ko, sisigawan, susumbatan ko, pababayaan ko. Hindi ko ginawa sa tatay ko yun. Yung lapastangan yung magulang mo. Never ko nilapastangan ang mga magulang ko. Kaya sabihin na natin ako'y lumaki patay gutom, hindi ko po ginawa sa ano yun, sa magulang ko. Lalo sa tatay ko, sa nanay ko. Never. Kahit sabihin na natin may ginawa ang kalokohan sila, never. Walang hiya. Hindi napunta rito, tay? Ay, wala na. Mula na yun. Nagalis nga po. Sabi ni Lolo, walang hiya. Ang bigat yung guys, walang hiya. Ang bigat nun. Dito ay nasa ospital kami, hindi mo lang kapara-paalam na, Lolo, Lola, malipat na kami. Hindi Ay, nagpaalam? wala. Pagdating namin, wala nang tao dito para para dito ngalsa na ng kwan. Tingnan nyo guys, sa tingin nyo ba, hindi ba magagalit yung guys? Sa tingin nyo ba, ano yun, may karespetohan ba yun? Kung totoo sinasabi ni Lolo, magbibigay pa rin ako ng doubt, Kung totoo yung sinasabi ni Lolo, sa tingin nyo ba, tama yung ginawa nila? No? Kung totoo man yung sinasabi ni Lolo na pagdating nila, wala na sila, lumipat na sila dun sa bahay, masakit yung guys sa matanda. Hindi po ako, wala po, hindi ko kinakampan si Lolo. Hindi ko naman sinasabi si Lolo, walang ginawang mali. May pagkukulang si Lolo. May pagkukulang siya, pero hindi yun reason para out of respect mo naman. Diba? Mali yun. Dilim na bagay, dito wala nang katao-tao. Natira lang yung panganay kong anak. Parang namatayan na. Hindi mo nagpaalam sa amin yung mga batang yun. Talagang mga interest talagang ayaw kayo makasama din. Dito lumaki sila. Ikaw ang nagpalaki lahat. Kami yung palaki. Bakit nag-iba ugali, tay? Saan nagmana? Baka doon sa pamilya nila na sa lalaki. Hindi wala naman sa amin. Kami magkarapatid. Magasurundo kami. Siyam kami magkarapatid. Ayos na yung kwa namin. Pero sila, nagmana sila sa kabila. Sa kaya di kumukuha ng pangkabuhayan, araw-araw niyong pagkain, sa'yo kumukuha. Kung na lamang, yung parapaan na lang po. Yung mga anak ko napadala din naman, 1,000, ganyan, 700. Nasa Manila kong anak. Ilan balak mo lahat, tay? Siyang po yan. Ay yung, maski may mga asawa na yung iba, napadala pa sa amin. At alam nung kalagayan namin, ito, naslo sa amin. Sana malamang tumulong sila sa inyo. Kung may pera sila Sheila May. Ay, kung. Wala pala. Wala yan. Nising ko, wala kayong natatanggap? Ay, nung nag-akong pa si Rab. Kay Rab pa noon. Kay Rab pa. Saka kay Ruel. Ngayon wala na. Wala na. Sige lang nga, Rab ba? Di na kayo binablog? Ay, di na. Si Ruel, yun, di wala na rin si Ruel. Wala na din po. Nag-vlog. Wala na din po. Okay. Tapos alam natin yung totohanan, yung kwento po. Kasi pangit naman yung basta ka lang, Tama. dadali. Mahirap. Mahirap man yun. So, wala na rin po sa kanila. Kung sino po itong dalawang ito na apo nila po na sabi nga ni tatay, lang ugali. Tawag yun ni magaspang ang ugali. Hindi maganda yung ganun. Pangit yan. Dapat yung utang na loob, saka bumahal sa lolo't lola, yun na doon dapat. Paano kung wala ng pera tayo, babalik dito? Ay, hindi ko natanggapin dito. Mas yan yung kailan pa. Talagang ayaw ko na. Pag sinabi malalim ko, yung sugat. pag sinabi ko talaga. Malalim yung sugat mo tayo, grabe. Yan ang paninira sa amin, sa binabato sa social media. Kung naalaman lang po ninyo. Test, kaya pumunta kami dito at makausap din po namin kayo para alam namin yung mga dahilan. Salamat po para Kaya mo tayo at naalaman ninyo para minsan makadaan. para malinis yung ginagawa nilang kasinungalingan sa amin. Alam din po ninyo Sakali na. tayo na kumunta sa akin sila Mi at magpa-vlog din at sumagot. Oo. Ay, hindi po yung sasagot sa akin. Yung ipagpaliwanag din sa akin, Ay, bahala po sila kung gumaliwan nila. Bahala po kayo. basta wag lang magsinungaling. Yung totoo lang. Yung totoo lang. Totoo lang. No, di ba? Hmm, Yung totoo lang.
Yung totoo lang gawin nila. Pero pag, Pero kung hindi po yung kakaano kasi si Lolo na nga niya pinaharap kasi hindi sila makaharap sa kay Sir Rap. Wala silang Bagay. makaharap. Kasi wala naman silang ibabato pa kung anong kasinungaling ang gagawin nila eh. Mm. So, yan po mga kalinga, paliwanag po na mula po sa kanila. Yung kwento po hindi mula sa akin yan. Mula kina Lulo at tita niya po mga kalinga. Grabe, ano? Liwanag po sa atin na kung bakit po binawi ni John A. Yung pera po sana, pampabahay po nila. Kasi gusto nila yung masulo. Sila ang mga budget. Tapos meron pa mga paninira na nalaman din po natin. Alam mo mga kalingap, bilang isang charity vlogger po, yung aming po pagtulong po ay systematic po tayo. Hindi yung ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga. Tama. Hindi tayo ganun mga kalingap. Tama. Salamat po sa ating lahat. Pas, gusto lang bigas, igisang sa akin. Bigas. Anyway guys, grabe ano. So medyo natin guys, talagang at least si Kuya Bal gusto niya magkapatay ano. Mercy Vergara, ang pera nahanap pero ang pagmamahal sa ang mahal mo sa buhay pag nawala, mahirap na maibalik. Totoo naman, Ma'am Mercy. Sana maisip nila ang pagkakamali nila. Walang ibang magdadamay kundi mga kadugo, dasal lang tatay. Sabi ni Morias. I think i-lovers din ang sige mang bash kay Erica noon para makawala sa kalingap. At isa sa dahilan nila kay Rob. Pero planado alam din ni Erica at Sheila May tapos ang pagbintangan ng Rochelle. So yun ang masakit pinagbintangan yung Rochelle. So ayan na natin sila guys. Pero ang sa akin lang, let's wait the side of Erica May, Ate Sheila. Ibangan natin guys. Ang tama nga sinabi ni Kalingap ni Kuya Bal. Gusto niya gusto niyang i-vlog yung dalawa. Tama naman yun guys. Ako for documentary, for the record, i-vlog niya si Erica May, interviewin niya. Sa akin okay yung guys. Kasi ang habulan na may Kuya Bal dito, I think nakikita ko, pag-ayusin Di ba? Hindi tulad ng iba, mag-i-interview pero ibubulgar yung sinabi ng lolo. I-upload yung sinabi nila Erica. So, nagkaagulo lalo. Ilbis na magkabate, hindi nagkakaayos. Malay natin, with God's help, sa pamagitan ni Kuya Bal, magkabati itong family Soreta. Kasi alam nyo guys, ang pinaka-achievement dito talaga magbati sila. Nako? Sabi ni Ma'am Maydel mo, hay nako, sakit sa bangs, kaliwa kanan issue. Nako, sanay na ako dyan. Issue is part of our life. Hindi masaya ang buhay kapag may walang issue. Gustong-gusto ng iba yan. Kaya iba nga gusto content issue Di ba, guys? Di ba? Ganun ba yun, di ba? Minsan, tama ba ako doon, guys? Di ba? Minsan may kahit yung ibang mga reactor, gusto issue Di ba? Ayaw nila ng masaya daw ang issue Ay, nako, guys. Nakapa. Ay, sobra. Gising ba kayo guys? Gusto niyo pa bang isa pa? I-react natin itong Yehey. Simula tayo sa 18 minutes. Hindi ko pa ito napapanood guys I don't know kung simulan ba natin sa umpisa. Medyo mahaba ito, 1 oras. Siguro hindi na muna ako magbabasa ng inyong mga komento. Samahan niyo o gumawa ng video reactions dito sa Team Yehey sa kubo ni Ruel of Malalag. Ba't nandito si Rachel Morales Matubang? Sige, gising pa daw, sabi ni Ma'am Maribel. Sabi ni Ma'am Cooking Lola Vlog, sana bandang huli humingi ng tawad ang magkapatid. Opo. Siyempre, lolo pa rin nila yan. Kaya alam nyo guys, ako guys baka sabihin kino-compare ko, hindi po Alam nyo guys, natutuwa din ako kay Rachel. Kasi si Rachel is very lovely to her lola. Nakita niyo yung lola ni Rachel, Si Lola Susan, sa si Lola Maring, napaka-sweet na bata nito. Sa kanyang, even sa kanyang magulang, sa kanyang tatay, at sa kanyang mga lola. Sana kung ako guys, alam ko mabait si Erica. Naniwala ko guys, mabait siya. Baka marami lang mga sitwasyon na nangyari,
Di po natin alam. Pero sabi ko nga, huwag tayong humusga. Ang sa akin lang, sana magkabati sila. Yun lang po ang hangad natin. Yung umpisa, ang nakakilig sa Yay, umpisa daw. Ay, grabe to. Mahaba-haba to. 1 oras to. Anyway, simulan natin to, guys. At good morning, good evening sa lahat ng mga Rochelle fans na talaga namang gusto magpuyat sa mga oras na to. Samahan ninyo guys na gumawa ng video reaction dito sa Yehey. Alam niyo guys, hindi ko pa to hindi ko pa to napapanood. Wala po akong idea, no? Simulan na natin to. Ay, tara, naka. Sige. Yung iba dyan guys, yung mga inaantok, matulog na kayo. Sige na po, salamat po sa lahat ng mga EDC lovers. Salamat po sa mga EDC supporters. Salamat po. Ma'am Teresita, sige po. Mga inaantok dyan, out na po kayo. Okay lang po yun. Hay nako, Boss Gilbert, salamat. Pasensya ka na ha. Basta sama ka sa panalangin natin na na magkasundo na ang Sureta family. At pasensya na po Boss Gilbert kung may nasabi po ako hindi maganda. Basta lang tayo, doon lang tayo sa gitna, no? Pumagitna 'yan. Wag tayong makipag-away. Salamat Boss Gilbert ha. Napakasalamat po sa mga comment niyo. Hay naka po. Ay grabe gusto niyo ba kiligan? Ay grabe to mga gising pag Rochelle At sa lahat ng mga EDC fans salamat po sige okay lang sa mga EDC fans, pahinga na kayo. Ang tagal ng inaabangan ko yung EDC wala pang upload. Saka sa mga Jomcar fans, shoutout po sa lahat ng mga Kalingap love team. Shoutout. Sabi ni Jen, si Rachel mapagmahal talaga yan sa matatanda. Kahit hindi niya kadugo, talagang malambing siya. Hindi siya nagdidiri sa mga matatanda. Meron kasing iba nandidiri maglambing sa matatanda. Totoo naman po yan. Lalo si Mami Lilia, mahal na mahal talaga siya. Si Mami Lilia, ng pating si Mami Lilia. Anis ko yan. Hay, nako po. At tuloy na natin to. At simulan natin to guys. Welcome po sa ating live. Ang ganda mo naman, Rachel. Ba't ang ganda mo naman, Ang ganda ni Rachel, Ganda. Tita Nena Garcia, shoutout po. In love si Ami Rachel. Vlogs 25, shoutout po. Maria Ronnie Villarus. Rachel, ba't pumuputi ka? Napapansin ko guys, pumuputi si Rachel. Ano to, naggugluta? Ang puti niya, Iba na yung, guys, iba yung puti ni Rachel ngayon, Pumuputi siya. Pau de la Paz, waiting. Oh, nag-start na ako. Kita ka sa salamin. Ay, okay. Sobra ka doon, Kinikilig ako doon, Rachel, yung